Welcome to the Creative Pinoy Podcast, the podcast for the Filipino creative spirit. Dito, real talk lang. Usapang creativity, mindset, at ang totoong kwento sa likod ng iyong struggles at success. Kung ikaw ay isang artist, freelancer, o businessman, ito ang lugar para magkwento. Kinagagal akong makasama ngayon si Bob G. Bailey, ang aking matagal ng kaibigan since college. What? Yeah! Siya ang number 1 na artista namin kapag sa mga group work. Tapos ng mga bandang second year yun, no? Nag-Mr. Pogi siya. GMA. Tama, di ba? Second year tayo. Second year yan. Basta ano lang ako, 17 lang ako nun, pre. Oh, di ba? At ngayon, full-fledged, poging extrang artista. Uy. Hindi ko alam kung nahuli mo yung niche mo na na artistang extra pero bida. Hindi ko nga maintindihan. Gets, so yun. Welcome. Hindi ko rin mag-gets eh. Sabi nga ng mga ibang tao parang pambansang cameo daw ako. Parang pakalat-kalat ako sa kusang pelikula. Parang, uy. Salamat sa pagpa-unlock ng iyong oras kasi alam ko mailap ka sa pagkakaibigan natin, pre. Tanga. Ay, pwede mo magbura dito. Pwede naman. Sorry. Pwede. Yun. Fuck! So yun, welcome natin si Bob G. Bailey. Fake clap. Tayong dalawa lang nandito eh. Hello po. Good evening. Nagchismisan pa kami bago kami magkwentuhan eh. Kamusta ka, Bob? Kwentuhan mo naman ako. Masaya naman. Medyo kahit pa paano kontento naman ako kung nasan. O syempre gusto ko pa ng much more projects, exposures, syempre, challenges na positive pre. Ayoko naman ng challenges na medyo gusto ko lang ng more growth pa siguro sa sarili ko. Tapos ayun, minsan kasi may impostor scene na tayo nag-open up na ako, pre. Di ka pa nagtatanong. Mamaya na tayo dyan. So sige, simulan muna natin life after college kasi nagkahiwa-hiwalay din tayo nun eh. After college kasi nun, parang biglang alam mo yun, syempre, hindi mo alam kung saan pupunta. Di ba? Parang niisip mo, ano pang next mong gagawin? Di ba? Parang lalo na, ikaw meron kang head start eh. Kumbaga, meron kang Mr. Pogi. So, pero syempre, hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo kasi syempre, ako, minatupag din ako nun. So, kwento mo naman, after college, anong mga pinagagawa mo? Nung circa 2012, medyo, yun yung Mr. Pogi days ko. Tapos, hindi naman ako nag-register niyan eh. Wala mo sino nag-register sa akin, pre. Siyempre, nanay mo. Siyempre. Sino The ba? number 1 fan. Galing akong school, sabi niya pag uwi, ay anak, niregister kita online sa Mr. Pogi. Sa ano lang yun? Diyan lang sa Itbulaga yun, sabi ko. Sige. Siyempre, parang wala lang eh. Ako, kasi pre, ano pa lang ako, 17 lang ako. Anong alam ko nun, di ba? Hindi ko alam saan ako kakain sa CAF nung college. Tapos, di ba? Ngayon, na ako. Mr. So, ako naman, parang, sige. Parang, benefit of the doubt. Ano lang naman, hindi ko naman pinansin masyado kasi what are the chances naman na mag-call back ako, di ba? Ganyan. Tapos, eto na. Wednesday, tumawag sa akin, hello, Sir Robert. Si Ate Tin pa to, pre. 2012. Sorry, sino yun? Sabi ko, manager? Siya yung parang, nagko-coordinate sa Itbulaga during that time. Siya yung nagko-contact ng mga talents, ganyan. So, sabi ko, hello po. Opo, Robert po. Sabi niya, okay. Pwede ka ba ng Friday? Kahit mga 10 a.m. lang, tapos matatapos ka ng mga before 2, 3, ganyan. Sabi ko, pwede naman po. Pwede po. Kasi alam ko that time parang wala naman tayong klase pag Friday. Parang wala ata tayong klase ng Friday. Masyado. Tapos minsan naman may mga times na nag-overlap na afternoon classes tayo, pre. Mga 4 p.m. nagsa-start ganyan. So makakabalik na ako nun. Pasok. Pero nung time na alam ko, walang klase nung Friday. So parang ako, sige po game. So parang ako, shit, gagawin ko. Di ba? So pagdating ko doon, yung floor director, si Kuya Rod, syempre pinahilera kami, pre. Papogi namin. I mean, sila, ako, pwede na. Payat ako dun, pre. Sobrang payat ko talaga. Tapos, ang tanging dala ko lang talaga ng personality ko. Kasi honestly, never ko naman nakita sarili ko as in yung pogi na, hey, gusto ka. Di naman ganun eh. Never naman, pre.
Ako lang yung, kami ni Meiji, tayo yung mga funny people, di ba, na gago lang, ganyan. Trip lang ba? Pero studios, di ba, may sense naman. Pero gago lang tayo noon, tol. Okay. Second year tayo din si Lister noon, di ba? Alam ko, second year yun. Pre, proud ako noon. Second year, Lister pa kami nung isa kong friend nun. Anyway. Charay. Hindi, Tapos, ako naman, parang, sige po, game. So, pagdating ko sa Itbulaga studio, sa Aurora Boulevard, dami namin, pre. Tapos ako, syempre may, may talent portion dyan, may gagawin ka, ganyan. Di ko alam kung anong talent ko, sa totoo lang. Nung time na yun, memorize ko yung Gangnam Style, tapos, yun na yun, pre. Sabi ko, pwede po ba akong, sumayaw? Or kumanta? Hindi ko kasi alam. Sabi niya, sige nga, kanta ka nga. Kumanta ako. Di sila masaya, pre. Sabi mo, tatawa ako. Sabi mo, sumasayaw ka, di ba? Sabi ko, opo. Tapos, yung intro ko ng sayaw, pre, nag-beatbox ako, Michael Jackson. Kasi pumasok ako nung floor, nang nagmo-moonwalk na mukhang gago. As in, gumagano na ako, ganyan. Oo nga, naalala ko yung skill mo na yan. Kabisado mo yung pyesa na yan, par. Oo. Di nagmo-moonwalk na ako, tapos pinatigil ako. Teka. Yun, ano bang talent na gagawin mo? Sayaw o yung beatbox? Sabi ko, sayaw po kasi intro ko lang po yung beatbox pagpasok. Sabi, hindi. Sige nga, try mo yung beatbox. Anong beatbox ako, di ba? Tapos sige, yan na. Yan ang gamitin mong talent. Yan yung okay, yan na. Tapos parang na-shortlist na ako, ganyan. Tapos, feeling ko yun din yung nagpapanalo sa akin every salang ko. Kasi para manalo ka, kailangan mong, para mapunta ka sa Grand Finals. Umabot ako Grand Finals. Pero para umabot ka doon, kailangan mo manalo sa Daily Finals, sa Weekly Finals, Monthly, Semis, Qualifying. So, lahat ng yun, pre, pinaggagawa ko, puro beatbox lang ako. So, yun yung para naging edge ko sa ibang tao na kumakanta lang, sumasayaw. Oo, ibang-iba ka doon. Kasi nga, beatbox, mahirap din talaga gawin yun. Isang skill yan na medyo hassle gawin yan. Pre, pinag-aralan ko pa yan. Nag-enroll pa ako sa YouTube University, pare. Ay, talaga, mahal yan, Oo, YouTube lang. How to beatbox using mouth and tongue. Ganyan lang. Lupit pa ng mga video nun. Napakalinaw ng mga video nun. O pare, yung mga camera nun parang kinuhanan sa loob ng microwave pag napapanood mo ng mga 480p, ganyan. Hanggang saan umabot? Na Umabot ko Grand Finals pero hindi ako nanalo. Parang may umabot ka Grand Finals? Magic 16 ba? Ganun. Oo. Tapos yun nga, after nun, may mga pa ako noon, may mga production ako sa Itbulaga after nung competition proper. Mga every weekend, ganoon. Sakto. Yun yata yun, pre, yun yung parang afternoon classes ng Sabado. So parang pasok siya. So syempre kahit papaano may konti tayong mga kinikita tuwing weekend, ganoon. So, pero hindi pa ako full-blown nag-commit na pagiging artista noong time yun. Kasi nga gusto kong matapos yung pag-aaral ko kasi mula nung namatay yung daddy ko nung 2012, January 2. Kuya ko na yung nagpa-aral sa akin. So parang syempre, ayoko namang, alam mo yun, kasi madami ng ganung storya talaga sa totoo lang. Nag-aambag ka din. Na, oo. Minsan, diba pag na-experience nila yung limelight, parang, this is my permanent thing to do in life. Diba? Pero syempre, para sa akin, kahit papano, lalo na kung nandun ka na, syempre tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Kasi, dyan naman malaking, oo, andyan eh. Pero 1 year na lang ata ako ng time na yun eh. Or 1 year na lang. 2 years pa. 2014 tayo graduate eh. 2 years pa pala. Pero yun, syempre, kahit pa paano din, nahiya din naman ako sa kuya ko na siya nagtuloy ng pagpapaaral sa akin. Kasi before nun yung daddy ko. So, nung namatay siya, kuya ko na yung nagtuloy. Nung sumasweldo ka na, ikaw na nagbabayad? Hindi pa rin, pre. Parang sapat lang siya. Kasi hindi rin naman ganoon kalaki during that time eh. Parang magkano? Parang pang ano lang yun eh, pang Garena shells ko lang sa LOL yun, pre. 5,000 lang yan, isang guesting, isang araw. Mga ganun, parang ganun siya. Siyempre, pamasahe pa. Mga 5,000. Kakain pamasahe pa yun, pre. Siyempre, kakain din kami nila mama. Meron kasi McDo sa baba nun eh. Or parang mang inasal eh. Tapos sa driver pa. Kung i-divide mo pa yun ng isang buwan, yung 3,000 na matitira doon, ang liit nun. Hindi naman din araw-araw. Every week ba yun? Hindi naman, di ba? Mga every week. Ilang buwan yun? Tagal din, pre. Ano kung matagal din yun? Mga siguro 6 months din. Naalala ko kasi parang bigla-bigla ka nawawala eh. May mga oras ka na absent ka eh. Kasi parang live yun eh. Oo nga. Pero hindi namin napapanood agad.
Kasi tsaka nilalive kasi mo, nasa school pero, kayo eh. Hindi, nilalive mo, pero alam ko parang ina-upload lang din eh. Live ba yun? Minsan ina-upload. Kasi may mga after uploads na yun eh. After nung live. Pero laging live yun, pre. Laging Walang live ba mintis. yun? Live talaga. So, minsan aabangan ko yun ng mga 5 o'clock. Talaga? Kasi i-replay. Para ma-upload sa YouTube. Nalala ko nun, nasa ano tayo nun, ang classroom natin nun, AVR. Sa AVR yun. Kaya hindi ko makakalimutan. So yun, parang doon nagsimula. Pero hindi ko muna tinuloy yung pag-artista ko. Hanggang sa nag-graduate ako. Actually, yung Mr. Pogi, doon kasi nag-spark yun. Nung nag-perform ako, tapos nagpalakpakan yung mga tao, nagtawanan sila. Sabi ko parang, sarap nito ah! Gusto ko nang gawin itong trabaho pag tanda ko. So after ka-graduate, 2014, graduate. Pagka-graduate, yun na. Sabi ko, mag-artista na ako. Dumiretso na ako, Viva, ganun. Gawin mo nga ulit yung flashback. Nakakatawa yung flashback eh. Yung tunog mo. Rewind. Tawag dito. Rewind, diba? Ano yung joke? Ano yung joke na ba't na sila natawa doon sa Mr. Pogi? Ba't kaya parang natuwa sila? Hindi kasi after nung, syempre, yung sa beatbox, ganyan. Once na napili ka kasi doon, alam ko 3 yan eh. Hindi ako sure sa mga Itbulaga fanatics, hindi ako sure. Baka makancel ako. Wow. Basta, sure ako na 3 kami nang maglalaban dito. Tapos alam ko na may matatanggal na isa doon sa 3 yon. So itong 2 na to, tapos na yung talent portion yan. Pero pag 2 na lang kayo, meron ng acting portion. Naalala ko nun, ang kapartner ko nun sa acting, si Kuya Kimpi. Tapos yung eksena ko is, anong gagawin mo kapag may customer na nakasira ng sapatos, pero ikaw yung sinisisi. Basically, ikaw yung tindero. Tapos parang nagsukat siya ng sapatos, tapos nasira niya. Pero sa akin yung sinisisi na parang, nung sinuot ko to, sira na to eh. Ganyan. Parang, tatawa sila doon sa, basta naging drama kasi parang, nagpapakain kasi ako ng pamilya ko, tapos gaganyanin niyo ako. Ganyan. Nagpalakpakan sila. Parang, okay to. So after ko graduate, sabi ko gusto ko mag-artista. Siguro more on comedy kasi yun yung pinaggagawa ko sa buhay ko eh. Tsaka mabilis talaga isip mo sa mga kakulitan eh. Parang kung tutusin, sinasabi ko rin to kay Meiji na si Meiji pala best friend ko nung college. Kaibigan namin nila. Sama may pa-podcast ko din yun siya eh. Di-interviewin ko din eh. Sige. Ay, saya yan. Saya yan. Next time, 2 kami. Yeah. Sama mo kami 2. Siya muna, tapos 2 kayo. Siya muna, tapos 2 kami. Yan, para masaya. Gusto yun. Diba? Okay, excite lang ako. Tapos, honestly kasi pre, natatawa talaga ako kay Meiji. As in, natatawa talaga ako sa kanya. Medyo mahirap ako. Hindi mo mahirap. Pero like yung standard ko kasi sa comedy, medyo may pagka-niche siya. Alam mo yun? Parang hindi lahat ng mga isang general comedy kailangan nakakatawa siya. Pero minsan parang okay lang, sakto lang, mid nakakatawa siya ganun. Pero si Meiji pare, tatawa ako sa kanya kahit anong gawin niya. So, sinabi ko rin to kay Meiji na may mga pagkakataon na minsan sa mga projects ko, minsan na-embody ko yung spirit of comedy niya. Minsan ina-apply ko kung anong ginagawa niya. Siyempre, inspirasyon kita sa comedy ko kung anong ginagawa. Ina-apply ko lang yung minsan pag sarcastic tayo, naggagawahan tayo, minsan ina-apply ko lang, tapos gumagana siya. Gumagana nga. Tapos okay. Diba? Tapos minsan yung mga banters natin, ganun. So, yun nga, yung college, yun yung parang training ground, kumbaga. Training ground ko eh. Kumbaga, ang dami kong mga 80% ng shit ko na ginagawa sa real life acting, kinuha ko sa college. Sa mga shows na pinapanood ko, sa mga series na pinapanood ko. Favorite ko series na comedy, Scrubs. Ewan ko kung alam niyo yun, pero yun talaga pre, spirit parang animal. Parang di ba? Parang mga nurse. Tapos yung bida komedyante si JD. So yun, parang si Meiji, malaki siyang impact, influence sa comedy ko. Nakakatawa kasi talaga siya, gago. Nakakatawa siya, iba hiritan niya. Tsaka mabilis din brain din nun. Mabilis din pre. Brain nun ni ayun. Meiji. Okay, after college, saan ka pumunta? Anong ginawa mo? Na meron ka ng ganitong skill set. Tapos alam mo na yung potential mo. Meron ka ng ganitong skill set. Alam mo na yung mga influence mo. Na-establish mo na din. Tsaka alam mo na yung gusto mong comedy. Anong ginawa mo nung after college, pagka-graduate? Hindi na tayo nag-uusap masyado nun eh.
Oo nga, busy ka kasi sa ano eh. Sa love life. Joke. Trabaho. Joke. Relax lang. Joke lang, Relax! relax. Trabaho, Oh, bro. relax. Trabaho, bro. Ginawa ko 2014 after yun. college ay... Tawa ko. Bastos! Aray ko! Sorry. Ginawa ko after college, yun nga, punta ako Viva, ganun. Tapos actually, ang ginawa sa akin ng Viva nung first year ko sa Viva, puro hosting. Doon naman ako nahasa sa hosting. Actually, nag-host na ako nung college. Pero hindi, yung freshman orientation program, ang kapartner ko pa na si Zildjian. Tapos naalala ko, nung time na yon, maganda yung reviews sa amin na parang lively hosts, ganyan. Yung Ulit, connection ano ulit? Sorry, parang na-distract ako eh. Ano ulit? Saan ka pumunta? Hindi. Ang una kong ginawa after college, nagpunta akong Viva, di ba? Viva. Tapos, Viva, pero as an actor, like gusto kong umarte, ganyan. Pero, ang ginawa sa akin ng Viva nung una, binato nila ako sa mga hosting. Nung first year ko sa Viva, kasi parang, ano yun eh, parang peak yun ng mga fan meeting ng kung sino-sino. Nila Nadine Lustre, ganyan. Nila, alam ko, parang ang tandem pa nun, si Yasi tsaka si Andre Paras, ganun. So, hosting parang, hosting siya ng mga fan meets or mga book launch ba, Sara Labati, may book launch si Sara. Sorry. So, yung may book launch si Sara Labati nun eh. So, yung talent management pala nila, iba't iba din yung services Iba-iba, na ino-offer. Meron ding hosting. May acting, ganyan. Basta talent management na pwedeng mong talent gawin. Management siya, oo. Tapos, hiwalay pa yung management na yun sa commercial. May commercial. Para ibang department. Ibang department, correct. Medyo naguluhan ako. So, yun yung first, ko, nalito hosting. Ako eh. Ano? Nalito ako, sabi mo Viva, tapos hosting, ha? Parang paano yun? Pero ganun, ako din nagulat ako. Parang, nagpunta ako dito para mag-acting. Kasi okay lang, sige. Pag naririnig ko ang Viva, syempre, ang iniisip ko, film. So parang, hosting? Kasi syempre, matagal na rin yan. Viva Films. Diba? Yun talaga yun eh. Okay, gets ko na. Tapos, actually, nung time na yun, naalala ko parang may mga... Ang Viva kasi, may Viva channel sila noon. May tawag doon Sari-Sari channel. Doon sila yung kung ano-anong mga comedy shows, comedy skits. Hindi skits sorry. Series talaga. Pero darating tayo dyan. So, doon muna tayo sa hosting. Na nung time na yun, parang hino-host ko rin yung isang song launch ni Sarah G, ganyan. Na kahit pa paano, na-apply ko at bumenta ako nung time. Kasi tinry lang nila ako na parang, sige nga, try nga natin si Bob sa hosting. Ano mo ng mall show yan. Tapos, try nyo sa mga fan meet nila Nadine, ganyan. Alam ko, wala pang Jaden nung time na yun eh. Nadine pa lang. Sabi ko, sige po, game po. Tapos, na-apply ko yung mga ginagawa kong host. Kasi pag nag-host ka pa rin, parang basically, may flow, sige. Pero, you just have to be your quirky self. Yun yung para sa akin, parang it works for me every time. Na hindi ko kailangan mag-adjust na, eto ako kung nag-host ako, alam mo yun, nagiging makulit lang ako, nagiging engaged lang ako sa audience. Para tayo na mag-usap. Diba? Engaged lang naman tayo lagi mag-usap. Hindi yung pag nag-usap tayo, may nagse-cellphone, may ganyan. Engaged ka lang. So parang feeling ko na-apply ko yun. Kasi nung college, yun nga, may hosting kaming ginawa ni Zildjian, yung freshman orientation program. Alam ko parang 4th year na tayo nun or 3rd year. So, syempre, para sa mga first year, di ba? Kami hosts noon. Tapos, nung time na yon, naalala ko, parang maganda nga yung reviews. Kasi di ba may mga after reviews form yun nung time na yon, na parang, anong masasabi mo sa freshman orientation program, anong mga dapat i-improve, ganyan. So, may mga improvement in terms of different departments or different clubs. Kasi yun eh. Yun naman yung ginagawa sa freshman orientation program, di ba? Ilalatag mo sa mga estudyante kung ano yung mga clubs na gusto nilang salihan, 'di ba? Andun yung OST, yung theater, may ano ba yung Glee Club nun? Basta may dance troupe, 'di ba, yung Bidance. OST yung Glee Club, 'di ba? Ano no? Yung Glee Club, 'di ba parang OST 'yun? Or Order of Scarlet Thespians. Hindi ko na maalala eh. Anyway. Basta may photog, 'di ba? Yung pulagrafia. Yun, may ganon. So basically, para lang malinaw sa mga audiences natin kung anong meron sa freshman orientation program. Nilalatag doon para sa mga freshmen, kung ano yung mga clubs na meron sa school na yun para makapili sila kung anong gusto nila. So kami yung hosts doon. First year pala hindi, kasi ng mga bata. Kasi 4th year na tayo. 3rd year na tayo noon or 4th year. Ganon.
So, honestly, may mga reviews kasi about siguro sa mga clubs yan. na parang minsan kulang yung info, ganyan. Pero sa amin ni Zildjian, magaganda yung mga sabi. Parang, ako hindi dahil sa mga hosts doon. Galing ni Kuya Bob, tsaka ni Ate Zildjian. Naging masaya yung event, naging lively, ganyan. Galing. Na-lead nyo okay Galing. Eh, kami naman ni Zildjian, wala lang. Nandun lang kami. Wala din naman kami training, di ba? So, ang naging basis lang talaga namin doon at naging benchmark namin. Oo, magaling si Zildjian. Tapos, siya prim and proper si Zildjian Ma-invite nga rin yun. Tapos, sasama ko pa ng kulit mo na good boy lang. Magandang combo nga din no? Naalala ko nun parang nagka-jokean kami nun on stage na parang inaasar kami nung mga freshmen na mag-sample daw kami. Kala ko na kayo. Sample. Hindi. Sample. Kasi parang ilang beses kami nagpapasample. Di ba usually ganun yung tatanong mo? Ay, anong pangalan mo? Anong course mo? Tagasan ka? Tsaka anong talent mo or something? Sample. So parang, oo, kinantsawang kami. Wala kami hinanda, pre. So parang nagbulungan na lang kami na parang, di ba kumakanta ka? Sabi niya, oo. Sabi ko, ako nagbi-beatbox. Gusto mo bang nag-beatbox ako tapos kanta ka? Sabi, sige, anong kanta? Yung Just Give Me a Reason, pre. Si Pink ba kumanta na yun? Sampulan mo nga kami ngayon, beatbox. So, syempre, hindi na. Mga ganun. Yun lang. Squawk na si Silja na, Just Give Me a Reason. Sabi ko, tuwa sila. Sabi ko, guys, ano yun, impromptu yun kahit sa script, wala. Pinakita ko pang gano'n yung script, tawa sila Ganun lang. So, kami lang din, para lang kami nag-uusap ng may audience. So, parang sinasabi dito, natural ka talaga, no? Natural kang entertainer. Kumbaga. Actually, hindi kasi ako sanay hindi talaga ako sanay magtuwanggap ng compliment or parang hindi ko alam ano gagawin sa compliment. Pero, sige, sabihin natin entertainer talaga ako ever since. Hindi naman kita kino-compliment, dinidescribe kita, par. Describe. Sige, sorry. Baka mahiya ka sorry. Kasi, pero kung i-compliment kita, alam ko talaga, kung doon sa mga viewers na nanonood, makikinig nito, si Bob, sobrang advanced niya. Kasi ako, nalita ko ng 1 taon so kabatch ko siya. Tapos, nalaman ko, parang advance ka ng 2 years, di ba? 2 years ang advance niya. Ako ngayon, baka 34 ka na. Ito pa kaka 33 ko ba? Pero yun yung astig na natutunan ko sa'yo nung parang nalaman ko na advance ka. Kasi, lagi kang lister. Tapos lagi advance sa mga pag-aaral mo. Tapos hindi mo napabayaan yung studies mo kahit nag-artista ka. So basically, naturally born ka ng talents and wits. Kumbaga. So ibig sabihin, as a human being, ginawa kang ganyan. Feeling ko kasi menopausal baby ako tsaka nung pinagbubuntis ako ni mama, nag-iossi siya tsaka nag-iinom ng alak. So, feeling ko, nilaglag mo naman yung nanay mo, par. Sorry. Love you, ma. I mean, love you. Pero ayun nga, menopausal baby kasi ako. So yun din yung story. Pwede ba ako magkwento nun? Kasi naman, medyo, pero astig din yun. Kasi ako din menopausal baby din ako Feeling ko, ang laking bagay na fully develop yung bata kapag menopausal baby. So, medyo miracle baby ang datingan natin, sa totoo lang. Medyo. Kasi kaya hindi rin naman ako in-expect 41 si mama nung pinanganak ako. Kaya din ako maaga pinasok, pre. Kasi ang plano ni mama... Yan, may kikwento mo na. Mabilis lang to. Kinompute niya sa utak niya na parang gusto niya, pagkatungtong niya ng senior, tapos na ako ng college. So, sakto, nung 19 ako, 60 siya. Tapos ako, 19 ako graduate Galing. So, pero talagang pinilit niya talaga na kahit tunaw pa yung utak ko, pinasok na niya ako sa prep. As in, so, tinuturuan ka niya. Grade 2, humble ka na. Para ka pala si Jose Rizal, no? Tinuturuan ka niyang maigi ng mom mo. Nung bata ka, talagang tinuturuan ka niyang maigi, nakatutok siya sa, magbabasa ka. Tsaka ginagawa niya na ako ewan ko ginagawa din sa Tita Mirna yun. Yung ginagawa na ako ng kasi alam ko Tita Mirna sa lahat ng pagkakataon, valedictorian din siya, tsaka first honor din siya, di ba? Nanay ko, hindi. Ikaw muna, mamaya na yung nanay ko. Pero I mean, anong ginagawa sa'yo, mom mo? Ayun nga, gumagawa siya ng mga parang mock exams, pero ginagano niya ako. So, syempre may magre-review, ganyan. Gagawa niya ako ng, as in, papel na kung failing niya, ganun yung exam. So, yun, sasagutan ko, tapos check niya. Ganong level. Nakabantay talaga siya sa'yo, no? Tapos, paano, balikan natin yun, no? Magandang dagdag yun sa sa creativity mo, Yung mapag-usapan natin saan galing. Feeling ko healthy yung childhood mo, no? Sobrang healthy nung childhood mo. Healthy siya, actually. Thank God kasi naman. Yung social skills mo matindi,
Hindi ka nahihiya, pero hindi ka nahihiya, pero hindi maapal yung mukha mo. Alam mo paano pumasok eh. So, nandun ka sa medyo... hindi yung bida-bida. Oo. So, hindi ka, May kasi. hindi ka obnoxious, kumbaga. Tapos, hindi ka rin conceited. Tapos, alam mo din, hindi mahiya. So, nandun ka talaga sa gitna. Pwede mo ba ikwento kung paano ka nung bata ka? Actually, nung bata... Bumiyok pa eh. Rewind ulit tayo, di ba? Siyempre, nung bata ako, since bunso ako yung laging tinatawag sa mga gathering. Anak, sampulan mo nga ng to si tita, mo. Siyempre, ako naman parang, hirap ako, di ba? Parang ayoko ng ganyan. Okay. Pero ginagawa ko naman, di ba? Naman. Masunuring bata to si Bob eh. Oo, tapos masaya din naman. So every time na basta every time na tinatawag ako ni mama ng ganun, game lang ako. Never akong parang naging KJ. So I guess nag-reflect din siya sa kung ano yung naging ako ngayon in this current state supportive of my si mom life. mo sa mga trip mo. Supportive si siya. Kahit ano. So kung anong iba to sa akin, game lang din ako. Gets ba? Kasi dati kung ano yung iba to sa akin nung bata ako, game lang ako. Kahit tita pa yan, tito, kung sino man. Tsaka ng parents mo. Pero I mean, game ba din sila sa trip mo? Let's say na mahilig ka sa games, mahilig ka sa ganito. Well, oo, may limit lang. Naalala ko kasi nung bata ako, parang lalo nung high school, hindi ako pwede maglaro until weekend or Friday. But disiplinado rin talaga eh. No? Binibigyan ka ng oras. Mas lumuwag lang nung college. Kasi syempre. naalala ko, nakakapag-lol na ako ng weekdays nung college eh. As in, addict ako nung pinagpupuyat ako ng LOL. Oo, di ka namin nakakasama ng gabi. Ay, oo, sabihin ko busy ako, no? Pero nakagano'n ako. Stan mo yan, Stan! Nalala ko yung parang exchange gift natin nun, parang Garena Shells yung binigay ko sa'yo. Garena Shells, pre, masaya ako. Oo, masaya na ako nun. Gago, pinagpalit ko na ng skin yan eh. So, feeling ko, kaya din ako very sociable nung bata. Kasi nga, parang hindi din naman ako kinip from the dark ng parents ko. In a sense na parang, wala, parang sinasama ako nila mama dati sa mga palengke, ganun. Naalala ko pa noon pag binabati ako, kasi hindi naman siya pagmamayabang pare, pero tisoy ko talaga ng bata. Sobrang cute ko. Papakita kita picture. Mukha ka kaya talagang kalahi mo sila Jesus Christ eh. Totoo yan. So every time na pupunta sa palengke, sasabihin ng mga ay, ang gwapo naman ng anak niyo, ma'am. Tapos pre, lalawayan yung chan ko, hindi ko alam kung bakit. Baka daw kasi mausog ka. Baka mausog ka eh. Ano pang ginagawa niyo? Pre, kasi baka nga daw mabalis ba? Laki mo na nun ah. Naglalakad ka na, nilalawayan ka pa. Pre. Hindi ko alam kung tama ba yun. Medyo naharas lang ako, hindi ko alam. Hindi, joke lang. Ayun, kumbaga, ang ganda ma-realize na creativity, pati yung mabibuild na skills natin nung bata tayo, magagamit natin pagtanda rin talaga eh. Yung parang pagiging supportive din ng mom natin, pati yung social skills natin, magagamit mo rin talaga kasi yung confidence na yun, hindi yun na-develop na, bawa, 1 taon, madedevelop mo yun. Bawa, next year, confident ka na. Kulang exactly. Kulang talaga parang malaki siyang parang stockpile of pag-accumulate from dati pa hanggang sa... I mean, pwede siyang makuha in a year's time, pero feeling ko iba yung effect. Iba yung dating ng parang dati pa. Medyo may pagkapilit ng konti lang. Correct. Kasi talaga naalala ko, bata pala ako, exposed na ako sa tao eh. Di ba minsan doon nanggagaling yung mga stage fright natin, na parang late na tayo nag-bloom into public speaking, halimbawa, ganyan. Pero kung bata pa lang, mga high school or elementary, nag-declamation ka na or something, baka mas madali mag-public speaking pag tumanda ka. Totoo. Parang ganon. So, bata pa lang ako. So, sa tanong mo, nasan ko nakuha siguro yung social skills ko na yun, bata pa lang ako, na-expose na ako ni mama sa iba't ibang klase ng tao. And, wala, happy lang, pre. Parang, happy lang talaga dapat. And yun naman talaga yung sikreto din naman sa buhay, pre. Masaya lang tayo. Tapos, huwag kang tumapok na ibang tao. Bakit ka pala gano'n? Hindi ko ata natanong sa'yo eh. Ba't ka nag-com? Kasi hindi ko alam kung anong course ko, pre. Tsaka madaldal kasi ako. So sabi ko, communication and media studies, di puro salita yun. Game! So yun talaga yung pinili ko kasi accounting, hindi naman. Bobo nga ako sa math, pre. Kaya nga ako nag-com arts, di ba? Tapos education.
Hindi naman. Ayokong gumawa ng assignment. Tapos magpapagawa pa ako ng assignment sa mga estudyante. Paano yan? Di walang gumawa. Walang gumawa. Di talaga wala na kami. Lahat na lang bigyan ko kayo lahat ng mataas sa score. Wala tayong gagawin. So yun, parang... Pero nag-take naman ako ng exam sa UP, sa Lasal. Alala ko nung pre, parang Saan mo ba sa? US, diba? Hindi ko maalala. Puwasa ako UP pre. UP Los Baños. Hindi ko na maalala yung course ko do. Pero kaya ako rin pinili yung Beda kasi malapit sa bahay tsaka yung CR nila may mga bidet. Pipiti ba tayo nun? Pipiti ba siya natin? Nakailang tae na ako. God knows. Nakailang tae na ako sa San Beda after CR lunch. ka pala, no? Boy, CR ka rin, no? Ako, favorite CR ko doon, yung 4th floor sa dulo. Ako din kasi walang tao doon eh. Oo, minag-iossi pa nga doon eh. Oo. Sure win. Tapos alala ko pa nun, tinetext ko pa sila Meiji doon, pre-text. Text is the term. Wala tinetext ko pa sa gamit yung Blackberry wala ko. Wala pa tayo FB nun eh. Wala pa masyado, di pa... Napuputol ka, isa pa, putol ka. Naputol ba? Hindi pa masyado uso ang FB nun. Parang mabagal pa ang FB nun eh. Parang medyo chupol pa eh. Ang chat nun, bago-bago. FB pre, puro PC, di ba? Oo, tsaka hindi pa ganun kasi develop ang phone nun, di ba? Ang alala ko, phone ko nun, Samsung. Medyo, di ba may BBM? Oo, BBM. Pero I mean, BBM. Pero yung... Hindi, BlackBerry Mobile, pre. Joke Messenger pala. 300 pesos sorry per month. Pero ano yun? 300 pesos per month yun, di ba? Pero ang inaano ko, parang hindi pa ganun ka-develop yung mga apps ng Facebook. Di ba? Bago nga lang Instagram nun eh. Naalala ko, bago-bago pa lang Instagram nun. Tapos parang second year tayo, parang iPhone 5 o 4 pa lang noon, banda. iPhone 5. Oh. Pero nga ako nun, late din ako nun kasi ang cellphone ko nun, pre, Express Music eh. Tapos yung mga kaibigan ko, naka-iPhone na Samsung Corby. Napakamahal na plan yun nun. Kulit, alala. And yung tsaka feeling ko sa college ka kasi na magde-develop talaga ng yung iba't ibang branches talaga. Dumuubusin talaga yung mali, no? Yung mga kulang mo. O kaya yung madiscover mo. Tsaka lawak talaga, honestly, college, dyan ka matututo uminom, dyan ka matututo magsigarilyo. I mean, di naman... Di ka nagsigarilyo, ikaw ba? Nag-yosi ka ba? Di ka nag-yosi nun. Taka, nag-yosi ako nun, pre. Nag-try ka ba mag-yosi nun? Hindi ko maalala. College, mula nung namatay yung daddy ko. Tsaka nung... Yun, after college, yun, alam mo na yung mga tools na gagamitin mo, alam mo na kung sino ka at saka yung potential mo sa entertainment industry. Paano mo na sinimulan? So yun nga, Viva, nag-host ka, maganda yung review mo nung first year. Oo, tama. Balik tayo dyan. Tapos surprisingly kasi, kaya din pumatok yung mga hosting stints ko nung sa Viva. Kasi naalala ko nung parang uso yung mga hugot lines. Ang dami kong na-expose ako sa sobrang daming hugot lines pre dati. Mga circa 2015, ganyan. Oo. Basta parang ang dami kong nakikita mga ganyang post sa Facebook o sa Google o sa Pinterest, kung ano man. So, ginagamit ko siya sa mga hosting ko na parang, sabihin ko, buti pa yung sinaing, di kayang iwan! Tapos yung mga tao parang, Tapos dun ko nakuha yung attention nila sa mga ganong banat. Sa hosting yan. Tapos, hosting yan. Tapos nakita ng Viva na parang, okay to si Baba. Sige, kunin nga natin ulit ang kunin. Na tiray din ulit nila ako sa isang hosting show naman na tinatawag na Double or Something. So basically, show siya na maglalaban yung dalawang tao. May mananalo, tapos may mag-champion sa araw na yun. Pero alam ko maliit lang naman yung price. Para mga 1,000, 2,000. Hindi na masama. Oo. Tapos, yun, naging substitute lang ako ni Fabio Ide nung time na yun. Ano ko kilala niyo si Fabio Ide. Tapos, ang kapartner niya noon, si Petra Mahalimuyak. So, dun kami naging friends ni Ashley. Kasi, nung alam ko nagbakasyon si Fabio noon eh. Nung time na yun. Tapos, ako yung pumalit sa kanya. So, nung nag-host ako, tropa mo si Ashley, no? Naging close ko si Ashley. Cool girl din, pre. As in, pareho din kaming kalog. Tapos, nila eh. Makulit yun. Ang kulit ng podcast nila kulit ngayon. Kulit nun, pre. Makulit. Tapos, yun, so far, natuwa ulit ang Viva sa akin. At proud ako, pre, kasi yung mga kinita ko nung time na yun, pinambili ko ng computer yun, pre. Malaki-laki din. GTX 970. Malaki-laki din. Siguro umabot ako mga 30K din sa computer, pre. Pero, nagawa ko yun kasi parang hindi pa ganun kalaki yung responsibilities ko sa bahay. Kasi lalaki yan eh. Siyempre. Habang tumatagal, lalaki talaga ng sobra.
Tsaka syempre, abang lumalaki din yung blessings mo, syempre kailangan mo rin ibalik din eh. 'Di ba? Correct. Oh. Correct. Yun talaga yun. Kasi, in life, it's always about giving, pre. Di ba? Totoo naman. Para bumalik. Para yung ma-receive mo dumoble, triple. Tsaka wag ka magbibigay kasi kailangan mo ng may ma-receive pa balik. Magbibigay ka kasi gusto mo, di ba? Gusto mong makatulong sa family mo. Gusto mong pakain sa sambuko din si mama. Yung ganun. So, pero iba pa rin kung sumweldo ka ulit. Ako naman. Sige, bibigay ko lang to sa pamilya ko. Pasweldohin pa nyo pa ako. Mabait naman ako. Please po. Please. Please po. Oo. So, nung yun, parang natapos na rin yung show. Actually, natapos yung show na parang na-discontinue na. Siyempre sad kasi yun yung regular work ko eh. Doon ko na-feel na parang, ganito pala mag-regular work. Ganun. Siyempre, tayo mga freelance, mga per project yan eh, di ba? Ito na-feel ko talaga na parang regular siya. Ganun. So, yun, first year ko sa Viva, hosting. Tapos, nag-venture naman ako into Funny One, pre. ABS-CBN, 2015. Sila ano ba yan? Yung kanila Ryan Rems? Oo, sila. Yung season 1 ng Funny One. Ba't pala hindi ka pumunta doon? Hindi ka nag-stand-up comedy, no? So, sinasabi din nila Rems yun eh. Pero, hindi ko pa siya naisip nun kasi yung ginamit kong skit dun sa Funny One, yung ginawa natin nung college eh. Yung balot-balot. Yung ginawa namin ni Meiji actually. Balot! May isang freshman, yung may isang freshman orientation program. Parang second year ata kami nun. Hindi pa ako host nito. Parang si Bernal, nasa ibang bansa siya, pero siya yung parang president ng OST nung time na yun. Sorry. So since nasa ibang bansa siya, parang sa amin muna binigay yung responsibility. Kayo na muna bahala, isipan nyo na lang ng skit, ganyan. So si Mara yung naging parang spearhead nung, na siya yung nag-spearhead nung concept nung time na yun. So ang mangyayari is, nakaplanta kami sa audience, kunwari first year kami. So si Mara naghahanap siya ng sino dito yung gusto umakting, ganyan. Siyempre, iba, nahihiya. Nagtaas kami ni Meiji, kunwari, nagpakilala kami, Bob, Meiji, hello. Punta kami sa stage. Tapos, di pa kayo magkakilala ni Meiji niyan? Magkakilala nga. Bakit pa kayo nagpakilala sa isa't isa? Kunwari nga hindi. Ganito, freshman orientation program, di ba? Tapos, kailangan mag-feature ng mga kung ano-ano ng clubs, di ba? Yung bedans, sasayaw. Yung pulagrafiya, magpapakita ng mga picture nila sa mga frame, ganyan. So, ang OST, ito yung pakulo namin. Na parang... Hindi kayo magkakilala? Kunwari, hindi kami magkakilala. So, punta si Mara sa stage na parang, hi guys, ako muna yung representative. Sorry, isa pa ulit. Ulitin mo yung sinabi mo. Saan part? Yung kay Mara. So si Mara, siya yung naging representative ng OST nung time na yun. Kasi nga, yung president namin, si Justin Bernal, nasa Amerika nung time na yun. So, yun yung pakulo na kunwari, kaya ako si Mara, representative ng OST, ganyan. So, pipili ako sa audience ng gustong mag-acting, may papagawa lang akong mga eksena, ganyan. Sige, hahanap ako. So, syempre, nagtaas, ganyan. So, kami ni Meiji, kunwari, parang bago kami, parang, ayan, hello po, Bob G. Bailey po, first year, CMS. Tapos, yung si Meiji naman, ganyan. So, pinakilala kami sa stage. Pakilala ka, Bob, Meiji, ganyan. So, talagang sa'yo, yun talaga, from the start, yun talaga yung pakulo. Kunyari, hindi kayo magkakilala. Tapos, kunyari, pinlanta lang kayo doon. Galing! Tapos sabi ni Mara, sige, may mga props yan sa gilid. Pero syempre, nag-rehearse na kami nito. Kasi naalala ko, ako na yung nag-provide ng mga props eh. Ako nag-provide ng balot basket, nag-provide ng... So, ang eksena dyan, parang, sige, ganito yan, guys. Ang mangyayari lang is, actually, dun pa nga ata si Moy nun. Tapos, 3 ata kami. Isang, syempre, alam na namin roles namin, di ba? Pero sabihin ni Mara, sige Bob, ikaw na lang yung Bob, di ba? Sabi ko, oo. Ikaw yung magtitinda ng balot. Ikaw yung balot vendor. Tapos ikaw naman, Meiji, ikaw naman yung, holdapper. Tapos police, si Moy at si Janjo, it's clear to me. Andun sila. Kayo naman, Moy and Janjo, tama? Kayo yung police. Kaya, okay. So, ito yung eksena. Nagbebenta ka lang balot. Tapos, lalapit si Meiji. Sabi niya, magkano balot mo? Tapos, sabihin ko, 20 lang. Tapos, sasaksakin ka niya. Pagkasaksak ka sa'yo, darating yung mga police. Tapos na. So, okay.
Edit, okay na, ginawa na. Sige, simulan na natin. Game. May mga props sa gilid. Hindi, kinuha ko na. Di, balot. Siyempre, ang pakana dyan, kunwari wala mo ng buhay. Di ba? Parang balot. Anong ginagawa ko dito? Balot. Parang medyo nahihiya pa or... Siyempre, yung mga audience din, natatawa sila. Tayo na nahihiya yung lalaki. Kapag nagtaas ng kamay, nahihiya ka lang din. Si Meiji, ganun din. Puta. Kaya din siya. Hold up to. Minsan, gagano'n pa siya kay Mara. Parang, tama ba? Ganun. Tapos gagano'n na si Mara. Sige lang, go lang. Parang ako, okay. Tapos, kunwari na bad trip si Mara. Na parang, hindi, wag ganyan. Kasama talaga yung sa skit. Yan talaga yung skit. Kasama to sa skit. Tapos, sabi niya, wag ganyan, ayusin nyo. Lagay nyo ng, tigasan nyo, kasi walang buhay, tigasan nyo. Sabi ko, sige, game. Sabi ako ng balot. Sumigaw talaga, sabi ko, balot kayo dyan! Tapos naman si Meiji. Alam mo ito, sigaw ni Meiji, ikaw! Magkano balot mo? Tapos nagsisigawan kami, ganyan, no? Kasi talagang, magkalapit na. Ganun talaga kalapit, presin. 20 lang! Kasi yun yung conversation para magkano balot mo, 20 lang. Mahal naman yan. Akin na yan. Tapos yun na yun. Tapos, edi na bad trip na si Mara na parang masyado namang matigas yan. Teka lang. Lambutan niyo konti. Puta, nilambutan namin. Pero nagbading-bading kami, oh. Chalot kayo dyan. Tawa ng audience yan. Tawa. Oh, pre. Yun na to si Meiji first. Yung meron siyang towel, pre, ginawa niya. Katawa ako. Ginawa niya yung scarf, pre. Gano'n pa siya. Hold up, ta. Gano'n talaga siya, pre. Talaga. Imbis na saksaka, nagsabunutan kami dalawa. Nakakatawa, pre. Tapos yung concept na yan, galing siya sa akin, pero nakuha ko din yan nung high school. Sa Boy Scout. So, isa pang mga version niyan, isa pa sa mga versions niyan is, 'di ba, ayaw niya na malambot. Di ka masyadong malambot 'yan. Siguro bigyan niyo ng buhay, yung talagang pang television ganyan, parang pang cartoons or OA. So imbis na holdapan, parang kami si Naruto, pre. So ako si Luffy. Siya naman si Sasuke, basta parang gano'n. Theatrical. Oo, so imbis na saksakan, yung powers ni Luffy na gano'n, yung gamo na, ganyan. So parang gano'n. Hanggang yung dulo is yung gusto ko yung nakakaantig sa puso ng lahat ng tao, ganyan. So ginawa namin drama na parang, balot kayo dyan, oh. Narsing, balot. Tapos yun na. Tapos parang, in-explain ni Mara na, ano na po sila, magkakaklase kami, second year kami, ganyan. Pontuwa yung mga tao. So, yun doon namin introduce yung OST. Putang dami nag-sign up, pre. Galing. Dahil nag-sign up. So, yung pyesa na yun, ginawa ko yun sa Funny One. Kasi, hindi naman ako writer eh. As in, nakita ko lang talaga sa Mother Ignacia na parang... Sino kasama mo nun? Ano? Exactly. Wala. Ikaw lang mag-isa? Ginawa, ako yung hold-upper, ako yung nagtitinda ng balot, tsaka ako yung mas magaling yun. Mas mahusay yun. Yun nga. Actually, medyo okay daw sabi ng writers, pero para daw hindi magulo, dalawa na lang yung parang gagawin kong role. Isang director, tsaka isang tindero ng balot. So sabi nung, sampulan mo na lang ako paano ka magtinda ng balot, parang gano'n. So, ang parang pakulo naman dito, kinikwento ko sa on live television na parang, bata pa lang ako gusto ko mag-artista. So, yung in-auditionan ko, nag-audition ako para sa role na nagtitinda ng balot. So, ito yung nangyari. Kinikwento ko, na nire-reenact ko na parang, ako yung director din, di ba? Parang, sino dito yung nagtitinda ng balot? Ikaw ba yung Bob? Ako po yun. Sige, pakitaan mo nga ako. Ano yun, umiikot-ikot ka pa? Parang doble cara. Umiikot-ikot ka. Gano'n. Nandito ako. Tapos biglang dito ako. So, dito ako. Gano'n, pre. Paano mo na-manage yung ikot? May delay yun eh. Umiikot ka lang. Pwesto lang. As in, parang, ikaw ba yung nagtitinda ng balot? Opo, ako po yun. Mas nakakatawa siya kasi mukhang gago. Hindi kasi kung matagal ka, kung tatakbo ka pa, may bagal yun. May inip eh. So, binibilisan mo din. Lalay na yung joke. Mabilis talaga. Parang split step talagang ganun. Siyempre, payat pa ako nun, pre. Pag-split step talaga ako nun. Oo. So, yun yung araw na natalo ko si Rems. Sa Pero, kaya rin, actually, nakakatawa si Rems. And kaya rin siya nanalo kasi every time na natatalo ka per week sa Funny One. Kasi one-on-one yan per day eh. So, Monday ako, Bob versus Rems. Kung sino yung nanalo, pasok ka na for next week. Pero kung sino yung talo, may chance kang i-redeem yung sarili mo sa weekend.
So, ang nangyayari kay Rems, lagi siyang talo sa weekday pero nare-redeem niya sarili niya sa weekend. So, meron siyang recall tsaka meron siyang exposure. Narinig ko kasi hindi ako masyado nakasubaybay sa Funny One, pero nung napanood ko yung sa Cool Pals nila, ay nag-guest sila kay Kuya Kim, nanalo pala siya, no? Siya pala nanalo, no? Siya yung grand champion. 1 million yun. No? Siya yung champion. Nag-i-invest galing si Rems, tsaka mabait na tao, pre. Solid. Parang isa din siya sa mga kuya-kuya ko, pati sila Kuya Nonong. Yan. Sila solid yung mga yan. Kaya in-invite ko rin si Bob. Naalala ko kasi, deep inside talaga, alam ko, marami ka talagang na-achieve na masaya ikwento na mga behind masaya the scenes talaga, na yung mga nangyari dati na hindi malalaman to ng ibang tao kung hindi nila kung hindi nila mapapanood yung deep dive yung ganitong kwentuhan. Kasi alam magkwento ka ng wala lang, ng biglaan lang. Pero yun nga, gusto ko lang din sabihin na doon sa mga viewers and sa'yo din, Bob, isa sila sa mga inspiration ba't ako nagpa-podcast ngayon. Cool Pals. Cool Pals talaga, tsaka sila Kuya Kim. Kasi parang nakakatuwa rin talaga. Sa kanila kasi puro kalokohan talaga. Tawa ko ng tawa lagi. Pero kumbaga, ang mission lang din kasi ng podcast na to, parang makwento lang ba yung mga behind the scenes, kung paano yung way of thinking ng creative, 'di ba? At least yung mindset. Tsaka kung may mapulot kang aral, 'di ba? Di nice. Tsaka yung yung pagod pero yung saya. Kasi yung hindi naman natin mapag-usapan kasi puro lang tayo pagod tsaka yung results ni. So yun lang, gusto ko lang maganda yung kita yung process para din alam mo yun, parang ma-push din sila kasi syempre minsan times na hindi na natin trip ganyan. Pero para malaman niyo yung process, eto siya para mag-gets yun na nothing worth having comes easy talaga, pre. Ganda. Totoo lang. Anyway, ano pala yung gusto ko itanong sa'yo. Isa muna yung tanong ko, medyo light muna yung tanong. Kumbaga yung nung nanalo si Rems, pang ilang ka dun sa mga contestant? Wala, pre, wala. Malayo. Hindi ka na malayo. Alam ko natanggal na ako ng third week or third week, ganyan. Saka naalala ko, nag-perform ako one time, may sakit pa ako nun, may lagnat ako, taas na lagnat ko nun, pero kailangan ako mag-perform. Sila GB, nakasabay mo din? Actually, hindi. Pero naka-close ko si GB sa isang short film. Oh, cool. Idol ko yun sila, gagaling din nila. Galing yan, pre. Tsaka mababait. Yun yung sabi ko talaga. Ganda nung na-inspire ako buuin yung podcast nung after nung video nila kay Kuya Kim yung podcast na session nila. Kasi parang, ang ganda nung ginawa nilang goal na parang sabay-sabay silang umangat, walang lamangan, tas tropa-tropa lang. Sabi ko, stig yun na-maintain yung ganun. So yun yung next kong question sa'yo. Na ikaw, as a creative din, na artista ka din, tapos maayos naman buhay mo, never kang lumaki yung ulo mo. Talagang alam mo yung pwesto mo sa buhay mo. Kilala mo kung sino ka. Hindi ka nagyabang. Hindi ka rin minalit sarili mo. Talagang alam mo yung pwesto mo Actually, yun nga yung sabihin ko sana kanina na parang magandang sabihin sa ibang parts ng interview. Pero gets ko yung sabi mo, pero may mga pagkakataon kasi din na minsan nagkakaroon din ako imposter syndrome. Alam mo ba yun? Or naman, sabi mo kanina na. Kwento mo lang. Yun lang yung gusto ko ding tanong sa'yo. Kung paano yung way of thinking mo na bakit parang minsan hindi ka nagyayabang, hindi ka rin nagbababa ng sarili. Bakit ka ganun? Ayun. Actually kasi minsan yung imposter syndrome, yung feeling mo, parang feeling mo kulang pa yung ginagawa mo. Pero sa mata ng ibang tao, parang okay pala yung ginagawa mo. So, it's more on, like, hindi mo na-feel yung worth mo at the moment. I mean, nothing super negative naman. Pero, syempre, minsan kapag may mga projects ka, nasa Cloud9 ka, hindi ka rin makapaniwala. Uy, putya, sunod-sunod yung projects ko Ito ba to? Tapos, okay din yung mga opportunities na nakukuha ko, mga roles, ganyan-ganyan. So, minsan, surreal lang siya for me na parang isang angle yun na parang hindi ako makapaniwala na nangyayari to. And honestly, chine-cherish ko lang talaga, pre. Kasi naniniwala din ako na parang nothing is permanent din talaga. Lalo na sa industriyang to. So, kumbaga, make good use of what you have and what life offers you, ganun. Kasi, pre, pag inoferan ka talaga ng ganyan, kailangan mo ng maayos na parang paano mo siya mata-transform into something good or something better, ganyan. So, yung imposter syndrome, minsan papasok sa isip ko na feeling ko hindi ako enough. Pero ba, for example, ikaw, nasasabi mo sa akin na parang,
enough ako, ang dami ko ng project. Gets ko naman. Pero, wala, yun nga, feeling ko na talaga minsan, hindi pa siya enough for me kasi, wala, gusto ko pa ng more projects, gusto ko pa ng iba pang gagawin. Pero tama din naman na, like sa perspective mo, hindi ko sinasabing, hindi pre, mali ka, hindi ako I mean, feeling ko naman din enough ako. Kaya nga siya impostor eh. Kasi, akala mo, ang eksaktong definition talaga ng impostor syndrome, pag i-example mo siya, is, yung ba nasa isa kang room, tapos, feeling mo elephant in the room ka na, feeling mo lahat ng tao galit sa'yo. Pero in reality pala, hindi sila galit sa'yo. Yun yung impostor syndrome. Ganun siya. So, in the industry siguro, baka may ganun din akong vibe na parang feeling ko hindi ako worthy. Ganyan. Pero in reality, parang may mga tao pa lang nakakakita ng worth ko. For example, eto talaga pre, isang matinding national, actually di ako sure sa description, pero feeling ko national artist na siya, si Tita Dali De Leon. Ay, oo, idol yun. Ang galing niya doon sa anong pelikula yun, yung ano siya, yung Here I Am the Captain. Yung Triangle of Sadness. Oo, grabe, ang galing niya doon. Ang lupit niya doon. Bumaliktad so, yung mundo. Hindi pa siya nagta-Triangle of Sadness nung naka-work ko siya sa On The Job ni Eric Mati. Ha? Kasi nga pala nasa On The Job ka, no? Pero hindi pa nare-release, no? Na-release na. Ano On The Job? Pero hindi. On The Job 2. Oo. Parang nag-theatrical release siya as a film. Pero nung nilabas siya sa nung nag-On The Job ka, di ba ano ka doon? Sorry, naikakat kita eh. Pero I mean, di ba nung nag-On The Job ka, ikaw yung newscaster doon. Pero wala naman si Dali doon ah. Andun siya. Sino siya doon? Hindi ko maalala pero hindi ko maalala, wala siya doon. Naka-tracker suit siya noon eh. Andun siya noon. Kay Jan Arcilla? Yung kay Jan Arcilla na bida siya? Oo. Siya doon? Hindi ko maalala. Feeling ko parang pinanood ko yun 2 beses. Feeling ko nung time na yun, baka doon pala nagme-mainstream siguro si Tita Dali. So anyway, basta doon kami naging friends at doon kami nagkatsikahan. Kinompliment niya ako una, parang sabi niya, kamukha ako daw Met Your Mother. Isa pa ulit? Si Josh Radnor. Doon kami unang nag-meet, tsaka doon kami unang nagkatsikahan na parang naging friends kami sa Facebook. Tapos nung chinek ka sabi niya, kamukha mo si si Ted Mosby. How I Met Your Mother. Si Ted Mosby. Ano no? Si Ted Mosby. Si Ted Mosby, oo. Sabi ko, si Ted Mosby. Sabi ko, yun. Ano name niya sa totoong buhay? Jed, sabi mo? Josh Radnor. Josh Radnor. Ayun. Tapos, recently, nakasama ko siya ulit. Hindi ko siya naka-work, pero sa isang premiere night ni Sue Ramirez na nandun din ako. Pero saglit lang yung exposure ko doon. As in, dakilang cameo nga, di ba? Pero andun si Tita Dali tsaka sila Chai for na share. May photoshoot nga si Dali ngayon. Ang galing niya doon ang ganda ng photo. Parang sa labas siyang tindahan ba yun? Ganda. Magaling din talaga. Ayun, tapos parang syempre nagkita kami, tapos nagsigawan kami kasi tagal na namin din nagkikita. Pre-pandemic pa pre yung OTJ eh. Yung Tita Dali sabi, oh my God, Pops! Nag-hug kami, ganyan. Tapos, after nung film, pumalakpak siya, tapos tiningnan niya agad ako sa likod. Sabi niya, galing mo talaga kahit mga 2-3 seconds lang yung film, natatawa talaga ako sa'yo. 2-3 seconds lang yung exposure mo sa film, natatawa ako sa'yo. Siyempre, pre, Tita Dali na yun eh. Sabihan ka ng gano'n, di ba? Yun yung mga bagay na pre, mas higit pa sa pera, pare. Oo naman. Yung bonus na nga lang yung cash kung gano'n eh. Exactly, di ba? So parang yun yung mga times sa feeling ko nga, ako as a person, feeling ko hindi ako enough, pero yung ibang tao, nare-recognize ako ng gano'n. So parang, may mga aral din ako na napupulot along the way na parang siguro, pre, Bob, kung kinakausap ko lang sarili ko, siguro don't be too hard on yourself. Totoo naman. Kasi paano naman, may na-achieve ka naman talaga din, may mga connections kang na-build, may mga relationships ka rin na na-build, di ba? And actually, looking back nga, ganun nga parang if you just look inward, pre, dun mo lang mafe-feel na parang, nga no, medyo marami na nga ako napagdaanan, dami ko na rin naging kaibigan at connections na kasi si Chai din, naka-work ko na rin siya before. Di pa siya nag-international nun. So parang, yun yung, dun papasok yung imposter syndrome na parang feeling ko it's a me thing na lang na parang I'm just being too hard on myself na parang, feeling ko hindi ako enough dito. Pero nare-recognize ako ng ibang mga, nako-compliment ako ng ibang mga co-actors ko, na kung ano yung talent ko daw at yung skills ko, ganyan. Lalo sa comedy. So yun, so siguro minsan
alam mo yun, dagdag recognition ko na lang din siguro sa sarili ko na parang, siguro okay din naman ginagawa mo, Bob. Oo. Di ba? Oo, okay na okay. Nakasubaybay ako sa ano mo, tahimik lang ako sa Facebook, pero alam ko busy Di ka. naman kasi kaya i-post lahat eh. Di ba? Oo, di naman kailangan. Loko ka Hindi, talaga. bakit? Bakit hindi ka pala ma-post ng BTS masyado? Hindi talaga. Minsan lang. Kahit Ewan ko. after ng project. Dati ma-post ako nung pre-pandemic. Actually, hindi rin masyado. Hindi ka pero, nga rin nagbablog story Hindi lang. ka rin nagbablog. Talagang Actually, simpleng kasi tao ka ang lang sagot ko dyan, naisip ko rin yan kasi nung nag-UK ako, kasi hindi rin naman alam ng tao nag-UK ako. Diba? Pero nag-UK ako before. Bakit ka natatawa ako kasi talagang alam mo yun, natatawa ako kasi alam kong nag-UK ka pero o nga no, sa perspective ng iba, hindi nila alam na nag-UK ka. Nag-UK ako noong 2019, 2018. Oo, kita ko yung trip nyo nun. Tapos, Game of Thrones yung mga pinuntahan nyo ni kuya mo eh. Tontuwa oo, ako eh. saya gago, Ireland. Oo. Tapos, ayun nga, parang, sino nagsabi sa akin nun? Hindi ko maalala, pero may nagsabi sa akin na i-vlog ko. Oo. Tapos pare, Sa paulit, naputol. Sino nagsabi sa'yo? sorry. Actually, hindi ko na maalala kung sino nagsabi sa akin, pero may nagsabi, i-vlog ko daw yung UK trip ko. Tapos, sabi ko, try ko, ganyan. Nagdala pa ako SLR friend dito, 600D. Tsaka sino pala may gusto mamili ng SLR, bebenta ko ng 600D po. Sorry. Declutter lang. Hindi ko na nagagamit. Binlog mo yung UK trip mo. Binlog mo ba? Hindi nga. Kasi nga, pre, nung nagpunta ako sa UK, parang ang ganda. I just lived in the moment. Yun lang talaga. Kaya siguro ako against, hindi mo super against, pero ako personally lang, kaya hindi ako ma-vlog. Kasi once na may mapuntahan akong bagong place or something na gandang-ganda talaga ako, mapa-resort man yan o beach. Pre, talagang tinititigan ko lang talaga yung horizon, pare. As in, hindi ko nga kailan mo ako nakita nag-video, nag-story ng sunset? I'm right here. I mean, no hate naman sa mga gumagawa na. Pero ako lang, never ako nag-post. Ganun ka talagang tao eh, no? Mas gusto mong maramdaman. Parang sunset. What a nice time to be alive. Hindi ganun eh. Parang wala. Sinesavor ko lang talaga yung moment, pare. Na parang, okay to ah. Katabi mo yung mga loved ones mo, tapos nasa beach ka or nasa... Galing. So yun lang. Yun yung sa akin. Kaya yun yung nag-hit sa akin na kaya siguro hindi ako nag-vlog. Kasi every time na may pupuntahan ako, kahit hindi bago or something na shoot, ine-enjoy ko lang talaga, pre. Naman. Feeling ko, ako lang may theory lang ako. Hindi naman siya kailangan paniwalaan. Pero tingin ko kasi, na ikaw as a person, as your profession, na artista, siguro, sinisavor mo din yung moment na hindi ka kinukunan. Kasi kami namang nasa likod ng camera, sinisavor namin yung moment na kinukunan kami. 'Di ba? So feeling ko nag-aano lang, kumbaga may pahinga moment. So gets ko din. Gets ko din. Galing. Parang ma-apply mo rin yan sa ano eh. Parang sa hobbies mo tsaka sa dito, yung pahinga days mo. Kasi 'di ba minsan may mga tao na after a long day of work, ganyan, or a long weeks or months of work, minsan ang pahinga nila is pupunta sila sa malayo, ganyan, punta sila sa beach, di ba? Pare, pag sa shoot kasi, yung mga location mo ganun, malayo, beach, so ang pahinga ko, literal, magpapahinga ako sa bahay. So yun siguro yung same logic na potato na parang pag hindi ako kinukuhanan, gusto ko lang na chill lang ako, ganyan. Parang kasi hindi ko siya, alam mo pag kinunan ka kasi, alam mo, game on eh. Game na trabaho na yun eh. So parang ina-appreciate ko lang siguro yung downtime ko. Chill lang, kwentuhan ka with yun. For example, yung kay Tita Dali. Wala namang camera yun eh. Hindi ko naman video ng Tita Dali. Sabihin nyo nga po isa pa yung sinabi niya. Hindi na kailangan eh. Di na eh. Yun yung mga moments sa parang dito mo na lang siya itatago tsaka dito. Puso mo yung yung nagkaroon ng laman ng memory. Correct. Di naman yun din ko na-realize na yun yung importante din talaga. Hindi naman din kasi kailangan talaga na every moment videohan mo kasi masa-stuck lang yun dun eh. Baka nga tumigil pa yung moment dahil nga kinunan mo eh. Nagkaroon ka ng, di ba, kaya nga media siya, di ba, sa gitna nyo. Media. Joke lang. Medyo. Anyway, parang nagkaroon ng window or door dun sa pag-record pero mas na-divide yung moment. So, astig din. Gets ko din. Stig. Tsaka feeling ko nga parang hindi pa kasi ako nakakanood ng concert actually na parang ng fan talaga ako. Ang napanood ko lang na concert
is si Engelbert Humperdinck, pre. Sinama ako ng nanay ko. Yung lumang singer. Pero feeling ko, nung iba, pero baka manood ako ng MCR. Ay, halimbawa, yun. Mag-video ka dun. Videoan mo yun. Kahit yung mga, lang, i-record mo lang ng ganyan, tapos nanonood ka pa din. Pero baka hindi rin. Tinan mo, manonood lang yan. Hindi, baka hindi rin eh. Kasi dun ko na-feel yun. Sabi ko, feeling ko pag concert ng parang idol ko talagang banda, baka titigan ko lang sila, tapos gano'n lang ako. Solid. Sa bagay, gets ko naman. Solid. Unless may tripod ka or something. Pero iisipin mo pa kasi yun eh. Di ba? Anyway, punta tayo sa trabaho mo ulit. Ano yung pinaka-favorite mong trabaho? Na tinrabaho, buong buhay mo ngayon nag-work ka? Ay, magandang tanong yan, pre. At may sagot agad ako dyan. So, tawag dito. Ito pala. Going back lang, naalala ko lang. Pause lang sa tanong mo. Di ba naalala mo yung sinabi mo kanina na parang hindi rin naman to regularly napapag-usapan? Ito, yung process. So, realize ko parang, nga, no? Parang kailan ko huling kinwento yung Mr. Pogi Days ko. Di ba? Yung funny one ko. Hindi, wala. Ngayon diba? lang ulit, pre. Ganda ng short reels natin nito. Sana naman i-share mo. I-share mo naman to. Naman. Pre, sana may mapulot ka namang maayos dito. Alam mo, ko, doon sa sinabi mo na para rin malaman din ng viewers, habang binubuo tong podcast na to, yung setup, yung ini-edit ko na, yung logo, ini-impostor syndrome din ako. Tapos parang naisip ko, ang dami ko pala, I mean, hindi rin kasi sa akin yung kumbaga pag iniisip ko na kung sa akin matututo, hindi, kayong mga kaibigan ko, na natutuwa ako sa inyo, tapos ikaw, gumim ka dito sa podcast na to, na parang naging avenue mo to para ma-share tong kwento mo. So parang ako yung nagiging daan. So parang dun sa insight na binigay mo na yun, parang nabuhayan ako ng loob. Natutuwa ako kasi parang, okay, may purpose pala ako. Gets mo? Kasi yun tsaka parang, yung naisip ko rin ngayon, for example, yung imposter syndrome shit, di ba? And matagal ko lang hindi kinikwento to. Tapos sabi ko nga sa'yo, minsan makikita mo yung mga bagay-bagay if you look in. Kasi nung kinikwento ko ngayon, dun ko na-realize na parang, kung hindi mo ako tinanong sa podcast ngayon, hindi ko siya mafe-feel at may isip na parang, teka, parang medyo malayo na rin yung pinanggalingan ko kahit papaano, kahit isipin mong one way or another, medyo marami na rin ako napagdaanan in that sense. Tapos doon lang, napareflect lang ako na parang puta o nga, no? So kung hindi tayo siguro hindi, kumbaga, floating lang siya sa utak ko. Diba? Pero ngayon kasi parang nagda-deep dive ko siya na parang, shit. Nakakatuwa, pre, kasi proud na proud din ako sa'yo kasi naalala ko noon, medyo nahiya ako sa'yo noon, nung parang tinanggal ko sa'yo, sabi mo, Ralph, gusto ko mag-camera. Tapos parang tinignan lang kita noon, tapos hindi kita pinansin din, huwag ka na mag-camera. Parang tampo nga ata ako nun, sabi ko, tangina, okay. Huwag ka na mag-camera, mag-talent ka, mag-artista ka, focus ka sa pag-acting mo. Tapos parang, tumahimik ka nun eh. Tapos biglang, ayan ka na. Hindi ka na derail. Si Ralph din yung yung fashion designer ko nun eh. Kasi basurang-basura si Ralph sa mga pormahan ko dati, yung mga naka-plaid long sleeves, tapos may inner shirt kang printed. Putang ina, sino nagsusuot nun, pre? Tapos, yun, sinabi, ayusin mo nga yung suot mo, pre. Mag-ano ka, polo shirt ka na lang. Mag-plain ka, o mag-ano. Para ko, pangit yung forma ko. So kahit pa paano, pre, may influence ka sa diba? Naging forma ko. Dami ko ng polo shirt dito diba? Na maayos. Anyway, as a rookie in your chosen field, ano ba yan? Kumbaga sa lahat na rin ng na experiences mo, saan ka nahirapan? Kahit wag muna dun sa pinaka-favorite mong trabaho. Favorite trabaho yun, medyo positive na yun eh. Yung pinaka-na-hassle kang work. Hassle work? Lalim niyan. Dami mong experience. Lalim ito, pre. Wait lang Sige lang. Siguro kwento ko muna nga yung general hassle sa process kung bakit siya hassle. In general lang. Okay lang ba yun? Oo naman. Go lang. Okay. So, kasi pag nagsa-start ka talaga sa industriya, lalo na kung hindi ka, alam mo yun, parang, minsan kasi, nanalo ka sa PBB, di ba? Siyempre, instant skyrocket agad yun. Sikat ka agad, dami ka agad brand, sponsorship and everything. Pero pag yung someone like me na talagang pinamel through ko lang lahat and wala din naman akong connections in general, parang tayo na funny one nga, napadaan lang ako sa Mother Ignacia tapos may nakita akong poster na, nakakatawa ka ba? Tingin mo ba komedyante ka? Sumali ka dito. Para ko, basta ba?
Ano akong gagawin? Sige, punta ako. Punta ako doon, tapos pinalad ako na parang biglang from 550 people, naging mga 40 na lang kami, ganun. So anyway, yung process nito talaga, pre, madugo. And ang pinaka-importante talaga dito is, feeling ko talaga, pre, wag ka lang sumuko talaga. Yun talaga yun. As in, hindi ko alam kung, well, pwede naman siguro. Basta nagkakwentuhan kasi kami ni Ketchup, Eusebio, Oh, idol ko about yan. life. Si ano, Ako din, Ketchup about Eusebio, life. si ano yun, di ba? Yung sa General Luna, yung bad Siya trip. nga. Nakaka-bad trip siya dun. Idol ko rin yun, oh. Nasa, Tropa nasa mo ano rin yun? siya. Nasa Quezon din siya kasi na-reprise yung role niya eh. Same Oo universe nga. naman kasi din eh. Same Oo, director, nabuhay pa same siya doon. production. Kumbaga yung role niya, buhay pa doon. Tanda na siya, buhay pa siya. Kaya siya naka-prosthetic sa mga behind the scene. Oh, So, ito yung ano namin, real life heart-to-heart talk namin sa rap party to ng Quezon. Oo. Kasama mo ba to? Hindi ba masyadong Oo, personal sige, to? Okay lang naman hindi. siguro, no? Kasama talaga Basta, to. Yung talaga yung podcast na to. Personalan din. Pero yung syempre yung willing ka lang din sabihin. hindi, naisip ko kasi baka ayaw niyang ikwento ko or something ni Ketchup. Pero feeling ko nothing ano naman, feeling ko gusto niya rin naman. Feeling ko, basta sinabi niya lang is, parang kahit papano in this industry, at tanggapin man natin o hindi, parang kakain tayo ng tae, pare. Kahit ano mangyari, kakain tayo ng tae. So, for example, may isang role na biglang may nag-back out na artista, ganyan. Tapos biglang second choice ka na parang, sige, kunin na natin si Bob kasi siya yung available. Kasi, lagi naman ako available, yun yung mindset eh. Okay lang daw yun. Yun yung tae na kakainin ko, sabi niya. Mas okay katrabaho ang isang artistang mabait at ayos kausap kaysa sa magaling. Kasi parang somewhere along those lines yung na-realize ko, parang yun yung nangyayari sa akin recently na bawa, i-refer ako na para, si Bob, kunin nyo kasi madali kausap yan, tsaka magaling sa comedy yan, ganyan. Di kayo mahihirapan dyan. Yun. Di kayo mahihirapan dyan. At okay lang yun. Yun nga, siguro, isa nga dito sa hassle sa, kung ito yung type of work na papasukin mo, syempre, sa early days mo talaga, early years, hindi mo talaga actually ako nga, hindi ko pa nakukuha yung talagang pinaka peak ba eh, di ba? Parang, tumaas yung TF ko, pero yun nga, feeling ko, I still wanted more, parang ganun. And parang nothing wrong naman of wanting more, di ba? Oo Parang naman. gusto mo Hindi lang din masama ng yun. growth, ng improvement. Oo. So, yun siguro yung general hassle niya na, syempre sa una, extra ka lang, ganyan. Tapos, which is normal naman, feeling ko, na minsan sa mga service, syempre, hindi ka priority, ganyan. Minsan nga, kung commute ako eh. O minsan, pag nasa set ka na, ang upuan mo, nandun ka sa minsan nga, walang upuan eh. Parang, hanap ka na lang ng pwesto dyan. Parang ako, sige po, okay lang. I'll help myself. Diba? Kilala ka na dyan, ha? So, Sumweldo ka na mga malalaking sweldo niyan, pero ganun pa din eh, no? So, dadaan ka dun, pre. Yun talaga yun. Dadaan ka Ngayon dun. ba meron ka ng special treatment kahit pa paano? Kahit paano naman, pre, meron naman. Meron na. As in, nagagamit naman na yung naming ko. Ayun na si Bob G. Bailey. Kadalasan ng director, pre, full name, nakakatawa. As in, talaga kahit nung yung first day ko sa 100 awit para kay Stella. Ato na si Bob G. Bailey, andito na. Si Direk Jason Polak Samanas. Parang full name, naka-mic pa. Si Direk Eric Mati, pre, ganun din. Talaga, Bob G. Bailey din. Sa mga blockings ko, Bob G. Bailey, atras, konti. Okay, good, okay na yan. Hindi lang Bob, no? Di talaga Bob lang, pare. Bob G. Bailey ano talaga. Ano yung tawag sa'yo sa nung college, di ba, iiba nila yung pilido mo? Ano yung J Baby? J Baby, pre. J Belly. J Bob. Mga ganun. Ano eh. Ano yung pinaka-favorite mong project? Okay, magandang tanong yan. Kasi diba? pag tinatanong ako dati, pre, hindi ko siya masagot. Talaga? I mean, dami kasi. Dami ko rin mga good, great experiences talaga sa shoot. Pero yun nga, sa sobrang daming masasayang shoot, di ko talaga ma-explain kung alin. Parang may isip ko yung, okay itong project na to pero parang masaya din ako dito sa isa. Ay, teka, pero masaya din ako dito. Pero ngayon, pre, masasagot ko na siya. Ano? So, ang pinakamasaya kong project, sa buong buhay kong pag-acting, dito sa balat ng lupa na to, ay Barangay 5 Panalo pre sa TV5. Talaga? Bakit? Yun yung, masaya siya kasi, una sa lahat, nabanggit ko rin kasi kanina yung pagiging regular ng work. Diba? Kasi yung Double or Something ko na hosting before, regular work siya. Tapos okay din pala sa feeling ang regular work na entertainment industry. So eto, pre, yung Barangay 5 Panalo sa TV5, naging regular siya at some point.
MWF, ganyan. Hanggang sa natapos yung season 1 namin, ganyan. Tapos, hindi na ulit na-renew yung contract kasi alam ko parang doon na pumasok yung bagong TV show ni Willie nung time na yun. Kasi prime time yun eh. Alam ko gusto niya ng prime time. Tapos gusto rin niyang kunin yung studio namin that time. So parang ngayon, naka-pending pa yung season 2. Pero pre, ito yung pinaka-best. First time ko umiyak on national television dahil yun na yung last day namin. As in talagang wala akong masabi na storya, umiyak ka dahil tapos na kayo. Dahil tapos na. Kasi umiyak parang ka out sa backstage. Exciting talaga eh. In-explain dun sa last episode na sa ngayon, yun muna yung last day namin sa season 1. Ganyan. Tapos parang in-explain din ni Joros yung time na yun na pero open pa naman yung doors. Kasi syempre, season 2, naghintay lang siguro ng tamang time slot or tamang studio, ganyan. So, pero tapos kasi pre, sobrang saya talaga nung shoot dahil para kaming isang pamilya doon. Masaya lang. Ang Barangay 5 Panalo kasi, ito siya, kaya siya masaya. Kasi game show siya. So, ibig sabihin, real life na kukuha talaga sila may mga audience coordinators yung show na yun. Talagang kukuha sila ng mga contestants from different parts of the Philippines, di ba? So, as in, kita ko talaga pag bababa ako sa TV5, the Valiches pa to bababa ako sa TV5, andun sila, kapila talaga sila, ang haba ng pila, ganyan. Tapos dun ko nafe-feel talaga na kaya ko rin siya nagustuhan kasi talaga makikita mo yung mga tao from different walks of life. And hindi lang yun, kundi kasi yung show na yun is every in between nung per game, kasi ba per game may maglalaban na 4, ganyan, o 5. Pag may natanggal na isa, pasok sila doon sa next round, silang 4. Hanggang sa isa na lang yung matitira. 'Di ba? Yung isa matitira yun yung parang ng jackpot round. Pag nakuha niya parang 150k ata or 200k ata. Doon papasok yung mga skits in between games. After nung first round, skit. After second round, skit. So yun, may mga kung ano-anong skit kami. Ang pangalan ko dun, Boogie. Tapos siya, parang since Barangay 5 Panalo, yung theme niya parang barangay. So sila Gerald, mga kagawad. Oo, kagawad sila. Kaya Kags yung tawag nila. Kags Gerald. Kags Joros. Tapos SK chairman naman si Kayla. Tapos si doon, si EJ naman, si Cap, siya yung kapitan, si Kapal. Kapal. Hindi ako baka nanonood eh. So, okay lang pre, send na kita link after nito para YouTube ba yan? YouTube? Nasa YouTube, sa TV5. So, tapos, ganda pre, kasi nagkaroon ng creative freedom dito sa show na parang doon nakita ng mga writers ko ano yung strength ko. So, nagsusulat sila based sa strength ko na parang yung mukha ko, yung kilos ko. Kasi honestly sa comedy pre, yung mukha ko yung isa sa mga ko talaga eh. Sa mga mga ganyan ko. Yun talaga yung doon sila tutuwa at naaliw. So yun, may mga part doon na parang uminom ako ng pampalakas na potion, ganyan. Tapos nagwala ako. Yun yung eksena ko. Tapos tawa. Basta ganun. Yung ina-explain ko lang about audiences and about contestants, kaya siya maganda kasi since nakikita ko yung different walks of life. Pre, pag nanalo talaga siya sa jackpot round, talagang deserve pare. Talagang nakakaiyak talaga. Alala ko nung may time, yung contestant, siya, mascot siya pre ng Jollibee. Dito, may tattoo siya ng mukha ni Jollibee pre. Contestant siya. Hindi pa siya jackpot kasi pag nasa jackpot round ka na, dun na may chance na ma-interview ka ng in-depth, di ba? So dun yung interview na parang mascot pala siya ng Jollibee pre for the longest time. Siguro mga 13 years na siyang mascot ng Jollibee, ganung level. So parang sabi ko, kaya pala. Tapos gago nanalo siya ng jackpot. Tapos umiyak siya. Pre, nakakaiyak. Pre, promise. As in parang ang laking tulong na sa pamilya niya. So yun talaga yung kaluluwa ng show. Na parang for me kaya din siya isa sa mga best feelings at best experiences ko. Kasi talagang raw lang lahat. Raw yung emotions, raw yung feeling, raw yung reality of life. Raw lahat, pre. Tapos on top of that, yung mga skits, masaya din. Masaya. Kasi matagal ko na nakatrabaho si Gerald Napoles, pre. Siya yung debut film. Kulit yun, bait yun. Tapos, tawag dito? Bobo pala yung mama mo. Siya yun, di ba? Tapos ako yung best friend niya ang galing nga kasi meron kaming
may storya kami na parang both sides of the same coin. Yung first debut film niya, as lead, is Right Moment, which is yun naman yung first debut film ko ever. So yun yung first lead niya, ako naman yung first film ko. Magkasama kami, siya yung bida, ako yung best friend. So parang meron kaming storya na same coin nga, different sides, ganyan. So maganda. So kaya matagal ko na rin siyang friend at kaya maganda rin yung banters namin sa show kasi matagal na kaming tropa pre. Nakasama ko rin siya sa Funny One before. So yun, kaya maganda yung Barangay 5 kasi light lang, as in masaya lang. Tapos yun nga, may creative freedom ka, hindi mo kailangan magpaka-try hard or hindi mo kailangan kahit yung mga writers ang babait, yung mga boss pre, solid. Kaya rin siguro nung last day nung Barangay 5, kaya siguro tumulo din yung luha ko ng hindi ko ina-expect. Kasi biglang nag-flashback lahat ng mga magandang memories tsaka experiences ko doon sa show na parang bigla na lang siyang bumagsak na wala lahat na parang shit, magtatapos talaga yung show. Ito na yun. Di ba dahil malaki yung sweldo mo dyan? Di naman. Hindi naman. Ayan, di naman. Sakto lang. Ano yung pinakamalaki? Natapos lang talaga yung show pre kasi dahil nga kay Willie, tinake over niya yung studio, tinake over niya yung time slot. Yan yung pinaka-favorite mong show. Pero ano yung pinakamalaking kinita mo naman? Kahit di mo na sabihin yung amount, anong project yan? Siguro yung Friendly Fire. Friendly Fire? Yung yung game? Mahusay ka doon? Gusto ko lang sabihin. Hong Kong din kami nun, pre. Gusto ko lang sabihin sa'yo, mahusay ka nun. Pero masama pakiramdam mo nun, di ba? So yun yung parang highest siguro for me. Stig. Highest paid ka nun. Pero, kumusta naman yung mo nun, workflow mo nun? May challenges Saya ba? din. Saya din. Oo, ang galing mo dun. Magaling ka dun. Mahusay ka dun. So yun siguro yung second. Siguro yun yung masasagot ko na pinaka-enjoy ko rin na shoot. Kung hindi pa ako nagbabarangay 5 yun siguro yung Friendly Fire. Doon tayo sa highest point ng career mo. Nag-enjoy ka, naiyak ka kasi masaya ka sa mga nangyari. Nakuha mo yung creative freedom, so siguro talaga nag-enjoy ka doon sa work. Sinabi mo rin na hindi naman din dahil siya sa sweldo kasi sinabi mo yung mataas mong sweldo. Tapos, kwento mo din yung nag-enjoy ka doon sa Barangay 5 kasi nga masaya sa'yo yung work. Naging meaningful siya for you and yung creative freedom mo talagang na-express mo yung talents mo, yung skills mo, talagang nagamit mo yun to the fullest, pero hindi rin siya about money. Gusto ko lang din i-emphasize yun. Actually, nagulat na ako kasi isa pa, parang, pero may sarili akong doon, dressing room, pare. Ganun. Imagine. Solid no? Gago, may Bob J. Bailey doon sa, pare. Sabi ko sa'yo, parang sabi ko, solid to Pero hindi mo rin kasi yun makukuha ng ganun lang, pre. Talaga, I work my way up. Oo naman. Go to that place. Kasi, alam ko yan. Kung isipin mo yung mga kilala ko doon, kilala ko na before Oo. So yun, highest point. Tapos yung pera, sinabi mo rin yung pinakamalaki mong sweldo at nag-enjoy ka rin doon sa shoot na yun. Pero mas meaningful kasi sa yung isa no? Bakit parang, ba't hindi 5 in 1 ba't hindi yung pinakamalaking sweldo yung napili mo? Gusto ko lang tanong, bakit wala lang, interesting siya Usually kasi pag malaking sweldo mo, may kaakibat na saya yun Pero bakit hindi yung highest point ng career mo? Kaya ako nagustuhan din, kaya ang naging sagot ko is yung Barangay 5 kahit na parang highest paid ko nga is yung Friendly Fire. Siguro kasi parang na-feel ko yung pagiging regular nung Barangay 5 na parang napamahal medyo ka. Medyo sad siya Napamahal ka doon sa show. Napamahal ka doon sa show. Ako pare. Na parang na-imagine ko na parang at saka yung sad doon, sabi pa nila parang may nasulat na daw silang episodes na kasama ako na parang more than 50 plus episodes, di ba? Na parang na down the drain lang kasi nga parang natapos na yung season 1 kasi nga may ibang show yung pumasok. So parang ang dami ko nang na-imagine doon na parang shit, ang saya siguro ito kung matuloy-tuloy ito kasi ang tawag dito, alam mo yung magaan lang, masaya yung workplace, marami ka talagang mapupulot, kakilala mo pa lahat. Yung maganda healthy talaga as in super. Saya. As in crazy good. I mean, yung iba ko din namang shoots, healthy siya. Naman. Pero ito kasi parang madaming bonus factors like friend ko si Je, friend ko si Joros. Tapos yung mga writers, producers, mga coordinators, kilala ko na from before na naging kaibigan ko din na mahal ko rin talaga. So parang yun yung dun ko na-realize na mas maganda pa rin talaga yung mas mabigat pa rin ang relationship, ang connection, ang experiences, ang memories, ang feelings, ang soul kumpara sa pera, pare. Kasi yung pera, I mean, di ako mayaman I mean, naman. Kaya nga who am I to
talk that way about money. Kasi ako, gusto ko rin ng pera, sa totoo lang. Sino Pero bang marami hindi? talagang Kahit naman mayaman, gusto pa ng pera eh. kaya sila mayaman, di ba? Oo. So yun nga, parang yun siguro yung literal na hindi mo mabibili ng pera. Kasi sige, pwede naman, makakabili ka ng kung ano gusto mo. Pero pre, yung experience na mafe-feel mo, yung 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 mga aral na mauuwi mo sa bahay mo or best case madadala mo hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa magkaanak ka, may impart mo sa mga anak mo. Yun yung mga importanteng bagay. Yun yung that's what makes you you. 'Di ba? At yun yung nagbe-bring out ng best in you eh, yung mga magandang bagay na napupulot mo along the way. And yung experience itself, kaya din siguro dun nagko-correlate din yung hindi ko pag-video sa mga memorable moments, mga momentous moments. Kasi talaga, I'm just living the life. I'm just living, hindi living the life, living in the moment lang, kumbaga. Ganda. Na, ganun din ako sa Barangay 5. Minsan nga, hindi na ako masyado nagsa-story dun eh. Pag as in talagang wala akong magawa, mag-story ako, story ko sila Joro, sila Gerald. Pero bukod dun, kwentuhan lang kami, coexist lang kami, tawanan lang kami, kain kami, minsan may magpapadala ng pizza, kain kami, yung ganun. Parang, ito yung masaya, pre. Masaya talaga. Tsaka isipin mo, pre, pagod yun, ha? Pagod Kasi, yun. sabi nga nila, Show pumayat yun din ako eh. doon kasi nagpawis din ako sobra doon eh. Tapos, pagod siya kasi sa isang araw, ilang episodes shoot namin? 3, 4. So, ibig sabihin, Oo. 3, 4 na palit din ako. And bukod doon, pre, Novaliches to. Saan ako? South. Paano yun? Uwian Pero ka, ano? despite all that shit, Masaya. yun yung pinakamasaya ko. Kasi yun talaga yung pare. Kasi pag naalala ko ngayon, nakaka-emotional siya. Paano ka Na parang, nakapunta doon? I mean, paano ka pupunta doon? Hindi naman paano. Alam ko namang magkukotse ka. Pero I mean, anong Skyway. oras? Anong oras? Umaga. Umagang madaling araw? Hindi naman. Salamat sa Skyway, pero mahal eh. 500 yung papunta doon kasi nga Skyway Nakwento Stage mo 3. nga yan last time, no? Oo nga. 500 500 balikan, 500. Kasi to ano yun eh, 190. Uwi. Di na. Hindi na ako, nagka-Cavitex na lang ako. Kasi di na traffic yun eh. Tigilan nyo ako. Siguro yung Barangay 5, yun yung parang nag-rest spark siguro ng flames ko sa pag-artista. Kasi parang syempre may mga pagkakataon na minsan kine-question mo yung ginagawa mo, kung tama pa ba to, gusto mo na mag-iba ng line of work, or gusto mo na lang mag-corporate or something. Pero nung na-experience ko yung Barangay 5, parang dun nag-reignite talaga yung flames ko sa pag-a-acting. Parang may ganung ano eh, may ganung quote eh, 'di ba? Or parang ganung music, yung almost forgot that this is the whole point. Oo. Oo nga. Nakita Di ko ba, yun. di ba? Yung mga post na nasa beach, tapos Yan, sunset. yan. Ito yung point. O kaya yung mga may Yung mag-partner. plang, 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 plang. So yun, parang almost forgot that this is the whole point. Doon tumama sa akin yun na parang, kaya nga ako nagpursige at kaya kinain ko yung maraming tae para makapunta ako sa moment na to. Para ma-relieve ko yung, alam mo yun, yung flames ba ng kasiyahan ko sa pag-aarte. Kasi ang dami kasing nagtatanong sa akin kung ba't ako nag-artista, pre. Tatanong sila, "Ba't ka nag-artista? Gusto mo sumikat? Gusto mong ano?" Pre, ang sagot ko lang talaga kung ba't gusto kong mag-artista kasi gusto ko umacting. That's it. Yung iba kasi gustong mag-artista kasi gusto nila sumikat. Gusto nila iba yun eh. 'Pag nag-artista ka para sumikat, iba yun, pare. Hindi naman sa pagiging mataas or whatever, pero kung pansinin mo sa mga Hollywood interviews, pag i-interview nila sila Jim Carrey, sila kung sino-sino, kaya sila nag-artista kasi gusto nilang umacting. Panood ko yan. Kaya nga naglalakad na rin si Jim Carrey ngayon eh, kasi ayaw ng kanyang sumikat. Kaya nga may sinabi siyang line na parang, "I want everybody to be rich and to be famous for them to know that this is not the answer." Totoo. Madami rin, manood ka ng mga interviews din nila, nila Robin Williams, pare grabe. Idol ko yun. Robin Williams. Men, talaga. Yun yung mga gusto kong pag-usapan din sa podcast. Yung pag solo episode na ng Ako Lang Nandun. Tsaka kung may mga tanong ka naman, pre, pwede mo naman ako i-chat, pwede naman ako bumalik sa podcast mo anytime. Next question. Sige. Naranasan mo ni hassle, parang hindi ka nga masyado na hassle eh. Parang, okay. Parang, alam mo eh. Feeling ko parang prepared yung diwa mo talaga na ma-hassle ka eh, no? Parang ready ka talaga sa, okay.
Alam ko namang mangyayari yan, eh. Okay. Feeling ko kasi nung 2012 pa lang, nung Mr. Pogi, parang na-feel ko na parang, this is gonna be hard. Pero, Oo. you just have to enjoy The the moment. journey. Oo Kumbaga, nga, oo. ganda. Pero yun nga, dahil nga nandun ka na, nakuha mo naman na yung kasi naging masaya ka na sa career mo, eh. Alam mo ring na-establish mo na yung sarili mo. Hindi ka na rin talaga maaalisan ng trabaho kasi alam mo na yung role mo, eh. Ano yung sa tingin mong sana ginawa mong mas okay? Siguro parang, well, di naman kasi din natin ine-expect. Siyempre minsan napapaisip din ako, lalo na sa mga nakikita ko mga content creator friends na parang dami nilang mga perks tsaka mga nakukuha talagang benefits sa pagko-content create nila. And yung, ah, mga prestige Oo, stuff na mga na-experience nila sa mm, pag-co-content create, 'di ba? Parang siyempre bukod dun yung pera, may mm. mga ex-deals sila ng mga big brands, may mga gano'n. So, naisip ko parang ang dami rin naman nagsasabi, and ikaw din minsan, alam ko dati sinasabi mo rin sa'kin mag-content create ako, eh. Siguro yun din siguro yung isa na sana ginawa ko nung early pa lang, na sana nakinig din ako sa mga kaibigan ko or sa mga mentors or mga mas nakakatanda at nakakaintindi na mag-content create ako. Kasi hindi ko alam na magbo-boom pala ng ganyan yung media ngayon pagdating sa content creation, eh, na parang, shit, Puwede ka pa sorry. namang humabol. Puwede mo pa namang Puwede gawin. pa nga Ako nga pero sinisimulan ko pa lang ngayon, eh. na-realize ko kasi parang 30 na ako, eh, parang mas may energy siguro ako dati, alam mo yun? Baka ano, may Nung may mga may konting 25 regrets na. ako, Ako 20 din, eh. ganyan. Si ano nga, si Lloyd Cadena nga ano, pinapanood ko lang nung nasa Las Piñas pa ako nakatira. Gusto ko rin mag-vlog nun, pero wala rin kasi akong masabi. So, hindi mo rin alam yung gagawin na parang ako ngayon, medyo prepared na yung diwa ko na alam ko ito, gusto ko 'tong gawin. So, siguro nasa timing din talaga ni Lord, feeling ko. Tsaka baka ikaw naman ngayon dahil ginawa natin 'tong podcast, baka maisipan mo na rin ding gumawa-gawa ulit ng mga Actually, sarili mong post skit. na rin naman ako sa mga TikTok o So, mga 'di ba? Facebook, Kasi mga ano rin siya, eh, Instagram, kung ganyan. iisipin din natin, practice din siya, eh. Medyo may practice din yung galawan niya, eh. Hindi mo rin siya magagawa ng isang iglap, eh. Tsaka kung alam din Totoo. natin yan noon, eh, sobrang sikat na natin ngayon. Oh, so 'Di dami pa ba? naman ng mga naisip natin, pinaggagawa natin, eh, kulang na lang yun lang talaga pre, video lang, Oo, siguro sakit skyrocket. din natin yan, eh. Sakit din natin yan na parang minsan ino-overthink din natin yung gusto nating gawin. Isa yan sa mga fears ko pre. Kasi I mean, never din kasi ako nag-corporate. I mean, never ako nag 9 to Oo, 5 job, oo. ganyan. So, kung iisipin mo mabuti talaga at kung magba-backtrack ka, sa ganung field, wala akong setback. Kasi all my life, ito yung naging work ko. So, nakakatakot din siya in a sense na siyempre may mga bills din ako binabayaran sa bahay. Sobrang daming importanteng stuff na kailangan kong bayaran dito sa bahay. Kailangan mag-keep up ng bills ko, o tama, sa at least Sa average expenses. salary na nakukuha ko every end of the Oo. month, 'di ba? Kasi yun naman yung bills, eh, 'di ba? End of the month lagi. So, yun din siya, nakakatakot siya isipin na lahat ng work ko ay very, Rare. ah project-based, oo. Na Mm. parang fortunately nga, buti kahit papaano, yun nga minsan may papasok na inquiry, may papasok na work, ganyan, ganyan. So, nakakatakot siya. Laki rin ng gastos Siguro mo yun, kasi 'no, lalo na 'pag laki malaki na talaga pre ng gastos, eh. oo, hindi kasi habang tumalaki din kasi yung income mo, parang tumataas din yung gastos mo, eh. Humahabol din, Mm, eh, 'no? yun nga, so mahirap siya, mahirap talaga siya. So yun, Kaya pag-usapan nga natin parang yun, diinin pa natin yun, diinan natin yun, yung sinasabi mo na yan, yung takot na yan. Bakit ka takot? hindi, kasi paano yun 'pag walang work? Sa saan ako magwo-work? I mean parang anong magiging paano ba? Kasi for example, 'pag nag-start ka after graduation, after mo graduate, nag-start ka mag-work, napunta ka sa isang startup company or whatever, tapos or corporate ganyan, nag-BPO ka, hindi ko alam, eh, nagpunta ka sa isang production company or editing house, depende. At least yun kahit papaano ano siya, may pagka-regular yung work na parang may iba kang puwedeng pagre-retrench-an if ever na gusto mong lumipat ng type of work. Ito kasi pre-acting, gets ba? Parang wala siyang for example sa marketing, 'di ba? Minsan sa marketing may editing din diyan, 'di ba? May posting din diyan. Kumbaga maraming makakaakibat siya na na work related kung gusto mong mag-shift ng type of work or
iba talaga ng company or something. Eh, yung acting kasi pre, acting lang siya. Gets ba? Acting lang siya. Parang kung meron man akong magagamit na skills sa isang work na basta alam mo yun, parang magbi-build ka ulit ng panibagong type of skills na gagamitin mo sa panibagong work na hindi acting related. Gets ba? Parang for example, biglang naisipan ko mag accounting or something. Pero ba't yun ang iniisip mo? Ba't hindi mo naiisipan na ipalawakin yung community mo? May community ka na ba? May mga fans club ka ba? Wala. Oh. Minsan, parang siya, nakuha ko siya before sa mga hosting ko. For example, yung kayong mga kilala din, ganyan. Yung mga fans nila din, since ako yung nag-host doon, fina-follow na nila ako. Gets ba? Mga fans ni Sarah G. Ilan followers mo sa IG? Nila ako. Marami-rami na 7K? din. 7K? Oh, marami-rami na rin yun. Pwede na. I think lesson sa atin dito, no? Hindi naman sa dapat gumawa tayo ng setback. Siguro kailangan natin talagang magbuo ng something na network. Network ng mga makakatulong sa atin eventually na makahanap ng work. Or eventually makakagawa ng, let's say, makapag-promote tayo ng product na makapagbenta tayo at magkaroon tayo ng avenue for other income stream. Tapos yung iba nga, minsan inisip ko dati, magbibenta na naman. Pero kung magbibenta ka naman at siguro valuable naman siya for that person, siguro naman magandang suportahan din yun ng community. Hindi naman yung nagbenta ka lang ng just for the sake of magkapera lang, di ba? Hindi naman. Parang halimbawa, katulad ng ganda ng t-shirt mo yung Magic Magic na t-shirt mo. Magic the Gathering yun, di ba? Yun yung mga kino-confiscate ng nanay ko nung high school na tinuturuan niya Tapos binibigay niya sa akin, Mama, mukhang mahal to. Ayoko nito. Binabalik ko. Kasi elementary ako nun. Ano gagawin ko sa cards? Cards sa Magic. Di ba si Post Malone nga? Para may magkano pa yun? The One Ring? Yung kinonfiscate niyang yoyo, yun lang inuha ko. Gusto ko yoyo Saya. Simple lang tayo, pre. Yun lang tayo. So yun, talagang dadating yun, yung imposter syndrome, pati yung takot din talaga sa Ganda rin nun, pwede natin i-raise din yun, yung fear natin. Talagang masabi din natin yung mga hinaing natin about sa future. Hindi naman yan Hindi naman mawawala yan, pre, yung takot sa unknown. Yun lang, feeling ko kasi hindi future-proof yung type of work natin, pre. Totoo naman. Yun lang yung nakakatakot siya. Pero I doubt na pabayaan tayo ng ni Lord. Hindi ako naniniwala. Kasi mabait tayo hindi naman tayo nagkulang sa pagbigay sa mga mahal natin sa buhay, tas mahal naman natin yung mundo. Hindi naman din tayo naging salbahing tao. So siguro naman mabibigyan tayo ng mga blessing na hindi natin inaasahan. Hindi man sobra-sobra, pero di tayo nagugutom Ever since, pansin mo, pagka-graduate natin, di tayo na-hassle. Walang naghirap sa atin na ugod-ugod. Totoo din. Diba? Kahit pa paano. Oo nga, no? Yung mga, minsan yung mga ganung mga bagay na natin na-take for granted o di natin nakikita minsan na parang, it's the little things. Yung mga yung normalan lang. Ano na ngayon? Anong plano mo? Anong plano mo ngayon? So what now? Ayun, mag-accounting na nga lang. Joke lang. Hindi, tatry ko na siguro ngayon mag-post sa mga TikTok, Instagram, Facebook. Tatry ko kung ano mong mangyari, ganyan. Tapos, tingnan ko rin yung community tsaka culture ng mga content creator friends ko. Kasi minsan nagpe-pebbles na ako tsaka nagpe-paperbag TV. Kaya nakita ko nga Galing mo dun Parang, ganito pala dito. Okay dito ganyan. So parang, kahit parang it piqued my interest naman din. So parang, sige, tingnan natin. Tapos, naisip ko rin na baka mag-venture ako into, dagdagan ko na siguro ng hosting siguro, pre. Try ko mag-host ulit. Habang downtime pag pahinga from acting. Na-realize mo ba kanina? Na-realize ko kanina, parang pwede hosting. Mga kasal. Siguro. Mga kasal. Mga kasal. Grabe yung mga TF, nakikita ko, parang ginugugil ko. Parang sabi ko, sasagitan mo. Kasal, buhay na sila ng ilang buwan, gago. Kahit bigyan kang 20 mil ng 2 oras lang gagawin mo, hindi na masama
Hindi na talaga masama, pre. 20 mil? Okay ka na dun. Okay na isang linggo ko. Di Mm. ba? Hindi na masama yun eh. Pero yun, kailangan lang din natin makontento. Tsaka, hindi ako naniniwala na na mawawalan tayo ng work. Ako Kasi din, kung mawawalan naniniwala tayo ako sa ng Diyos, work pre. ngayon, dapat matagal na tayo nawalan ng work. Matagal na. Oo, hirap na hirap Actually, tayo nun. na-realize ko din eh. Sabi ko, Before, ba to, tumagal to ng tumagal tayo 11 years. Oo, tumagal tayo. Tapos hindi naman tayo naghirap eh. Siguro nakakatakot lang kasi syempre tumatanda tayo eh. No, yung fear lang din na parang baka may pumalit sa akin. Pero siguro nararamdaman din to nung matanda nung panahon natin, nung bata tayo. Oo, Ilan, totoo. ilan taon? Stalo na sila. Oo. Kasi syempre, hindi rin sila ganun Ngayon, ka-active sa dami ng new digital eh. media, ang dami mo ng pwedeng work from home, dami ng, Oo. alam mo yun. Pero ako, ay sasuggest ko sa'yo, huwag ka bumalik dun. Hindi ka bagay dun. Oo nga eh. Oo, wag mo namang anuhin yung skill na yun. Nandito ka na sa skill ng content creation eh. Kaya mo naman maging magaling na actor eh. So wala na, suggestion ko na naman. Pero syempre, diskarte mo pa din. Masaya ka naman ngayon. Fulfilled ka naman ngayon. Oo, pre. Tsaka banding din natin to eh. Nagme camera lang eh. Pero banding dito eh. Few last words. Sa mga tips mo sa iba, tsaka sa mga mangyayari pa sa buhay mo. Tips ko sa iba siguro, ano lang siguro pre, wag ka lang sa buhay natin. Your time will come. Naniniwala ako na parang hindi man siya very upfront, pero in some little ways may darating at darating sa'yo na hindi mo alam na makakatulong pala sa'yo. And ano ba, ang ano ko dito, ang pinaka take away ko dito parang siguro gano'n lang din naman talaga din ako, tsaka gasgas na 'to pre, pero just be yourself lang. Kasi each and every one of us unique tayo, eh. And kung may nadudulot na kabutihan at kagandahan yung pagiging unique mo, malamang may something 'yun, 'di ba? For example, ako, makulit ako na bata pa lang ako pre, sobrang bibo ko na, ang kulit ko, ang dami kong sat-sat lagi. Di ko alam na magagamit ko siya professionally, 'di ba? Tingin mo ba yung mga katarantaduhan natin nung college, Hindi naman. mababaon lang sa libot? Hindi, nagamit ko sa acting Oo. yun pre. Oo. Kasi alam ko makulit So, ako, yun mas lang. makulit ka pa eh. Putik na yan. Tawa ko ng tawa Oo, sa'yo, college talaga tayo pre. Pag tawa ko ng tawa nun, kasi makulit na ako, di ba? So, bilang kayo naman, oo. masaya ko nun kasi may kasama May akong Meiji makulit pa, eh. 'di ba? Oo, may G pa. Ang gulo natin nun. Wag ka lang sumuko siguro talaga pre kasi hindi mo alam baka nandun na yung next step, eh, gets Oo ba? nga eh, no? Baka kung kailan ka sumuko next step mo yun na pala yung Set big up mo hole yung mo. ngayon, tapos biglang bang. So, hindi mo din Correct, alam correct, eh. correct. Oh. Exactly. Tsaka ano siguro pre, wag ka sigurong matakot or mahiya na mag-seek ng help siguro sa friends mo, lalo sa mga gusto mong gawin at Totoo yan. alam mo yun? Totoo yan. Kasi if anything pre, sila yung susuporta sa'yo, eh. Oo nga eh. Sila muna before other people. Totoo. Isa nga, mas yun pa mauuna kaysa sa pamilya mo eh, no? Hindi Oo. naman, mahal naman at pamilya natin. Pero siyempre kasi may Hindi iba rin pero silang buhay eh. Pero ano yung mga nilook forward mo ngayon? Kung halimbawa makakausap ko si Lord directly at magre-reply siya sa'kin directly, 'pag tinanong niya kung anong gusto kong mangyari. Siguro pre, simple lang naman, eh. Gusto ko lang ng isang regular type of show na parang Barangay 5 na would last a really long time, for a really long time. Kasi kagaya nung tangina pre, yung Ang Probinsyano, 'di ba? Tagal na nun. Pero parang Grabe yun, gano'n, no? pero more on sitcom. Oo nga. More on sitcom, more on comedy. Kasi daming ganyan dati kung isipin mo pre, mga Palibhasa ang Lalaki, Bebong Oo. Tinga, Home Along the Relays, Oo. mga gano'n. Yun yung talagang dream kong Sila regular, Joey Marquez. Ano yung enjoyable kanina Joey job. Marquez? Ano 'no? Sorry, nakat kita. Ano yung regular job? Oo, yun talaga. Tapos, yun lang na parang ma masu-sustain ko at magkakaroon din ako ng mga additional income para hindi tayo magutom basically, yun. At the same time ginagawa pa natin yung gusto natin. Solid. Salamat, Bob. Solid mo. Usap pa tayo ulit kasi ang Pre, haba nung podcast na to pero parang feeling ko kulang pa nga eh.
Dahil pa natin pag-uusapan yung project. Sama natin si Maynard pero gusto ko ma-interview siya muna ulit. Soloy mo muna siya. Oo. Marami yung sasabihin, pre. Gandahan mo rin yung mga tanong. Ganyan kalupit din yung mga tanong mo. Maraming masasagot yan. Solid. Salamat, Bob, kasi talagang ko kanina, di ba, tumahimik ako. Kasi sa totoo lang, lately, medyo ini-impostor syndrome din ako. Kasi medyo matanda na nga rin ako. Tapos, nagmamanage na ako ng team ngayon eh. Siyempre, di ba, dati before, iisipin mo, ay, okay yan ah. Pero kinakabahan ako. Lalo one time, sumakit yung tuhod ko. Kinabahan ako. Sabi ko, putik yan, di na ako makakapag-shoot. Dyan ako magaling eh. Oh, shit. Di ba? Gets mo? Parang, paano yun? Okay, paano pag halimbawa may AI na? Kasi pwede mo nang i-prompt lang yung shoot. So, parang paano yun? So, parang ako, itong podcast na to, nung sinabi mo na imposter syndrome na, parang iba natutuwa rin sa ginagawa mo. Tapos, nung na-realize ko na yung kwento na ganito, na ibibigay, salamat kasi shinare mo yung kwento na yan dito, tatrabahuin ka na. Parang ako yung naging nung naghatid ng kwento mo sa ibang tao na magagamit natin to eventually for us, and then makatulong din tayo ng insights para sa iba. Kaya kung sasabihin ko sa iyo na kung tinatanong mo sa akin na kung may mga nakuha ka bang sagot, solid talaga, Bob. Thank you. Solid. Thank you. Buti kahit paano may na-miss kita, par. Solid. Ako din, par. Plug mo naman yung mga mo. Plug mo naman yung mga social media handles mo. Sige, Instagram, TikTok at Bob G. Bailey. Yung spelling ng B-O-B. So naman, ganahan mo naman, par. Kulitan mo naman. Makulit. Comedian. Sige. Sige. Okay, game. Hi guys, i-follow nyo naman ako sa Instagram at sa TikTok. It's at Bob G. Bailey. At BOBJBEILI. So yun lang, makikita nyo lahat ng mga kaguhan ko doon, kasiyahan ko, tsaka ilang. Salamat sa pag-follow, guys. I love you. Kung nagustuhan mo yung episode na to, please follow the podcast, share it with your friends, and stay creative. Kapatid, salamat, Bob. Salamat sa mga nanood.